Kabanata 581, Demon General Competition. Nang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, isang anino na hugis espada ang dumaan sa kanyang paningin. Si Mo Lihai ay nakaupo sa labas ng silid ni Wang Lin. 3 araw na siyang nakaupo doon. Ang kanyang mukha ay sobrang mapotla, wala ni isang bakas ng dugo. Sa loob ng 3 araw, gusto niyang pumasok sa silid ni Wang Lin ng maraming beses, ngunit sa tuwing makikita niyang may itim na mist at ang mga hindi mabilang na paghihigpit sa loob, hindi niya maiwasang huminto. Habang papalapit ang araw ng labanan ng mga General Demonyo, lalong tumaas ang kanyang kaba, ngunit alam niyang nilagyan ni Wang Lin ng mga paghihigpit dahil siya ay nasa isang kritikal na sandali ng kanyang pagsasanay at ayaw niyang may mag-abala sa kanya. Habang pinag-iisipan ng mga kalamangan at kahinaan, nakaupo si Mo Lihai sa labas ng silid at tahimik na naghintay. Bukas na ang araw ng labanan ng mga General Demonyo, at isang matinding laban ang magaganap. Ang kaba ni Mo Lihai ay umabot na sa tuktok. Kung hindi pa lalabas si Wang Lin ngayon, tiyak na mawawala na ang kanyang pagkakataon na makipaglaban bukas. Nagdalawang isip siya sandali bago kumagit ang kanyang ngipin, tumayo, at lumapit sa silid ni Wang Lin. Sumigaw si Mo Lihai. Kapatid Wang. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang itim na mist na pumapalibot sa silid na parang may butas sa isang lugar. Isang vortex ang nabuo, at ang lahat ng itim na mist ay nahatak patungo sa butas na iyon. Sa halos isang iglap, nawala ang itim na mist na parang hindi na nag-iwan ng bakas. Nagpakita ng masayang ekspresyon si Mo Lihai habang tumigil sa labas ng silid at pinagmamasdan ang loob. Binuksan ang pinto at dahan-daw ang lumabas si Wang Lin. Sa sandaling lumabas siya, hindi naiwasang umatras si Mo Lihai ng ilang hakbang at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkabigla. Sa ngayon, ang Wang Lin na nakita niya ay kakaiba na sa dati. Nang makita ni Mo Lihai si Wang Lin, nakaramdam siya na parang siya ay nakatayo sa ilalim ng isang bundok na umaabot hanggang langit. Bagamat hindi matangkad si Wang Lin, sa ngayon ay may aura siya na parang isang grandmaster, at ang pakiramdam na iyon ay bumalot sa isipan ni Mo Lihai. May sugat ka, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at lahat ng aura na inilabas niya ay mabilis na bumalik sa loob ng kanyang katawan nang walang anumang tumagas. Sa ngayon, walang anumang pagkilos sa paligid ng kanyang katawan. Parang isa siyang mortal. Nagbago ulit ang nararamdaman ni Mo Lihai. Kung si Wang Lin ay parang isang bundok na hindi matitinag dati, ngayon ay parang isang napakalalim na lawa. Bagamat hindi ito mukhang malalim, kapag pumasok siya ay tiyak na mamamatay na walang paglilibing. Huminga ng malalim si Mo Lihai at sinabi, natalo ako sa laban kay Mo Fei. Tumanggo si Wang Lin at lumabas ng silid. Tumangala siya sa langit at pagkatapos mag-isip ng sandali, nagtanong siya, gaano katagal akong nasa closed-door cultivation? Bukas na ang labanan ng mga General Demonyo. Sabi ni Mo Lihai. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, idinagdag niya, malakas si Mo Fei. Naitaguyod niya ang aking 10 Collapse Fist in 10, at ang aking 100 Wave Demon Sea ay naibalik sa akin gamit ang isang spell na Rotating Disc. Ang spell na iyon ang nagpalungkot sa akin. Tumingin si Wang Lin kay Mo Lihai. Rotating Disc Spell. Inalala ni Mo Lihai ang laban ilang araw na ang nakararaan at sinabi, si Mo Fei ay tinuturing na number 1 sa mga General Demonyo, at ang kanyang mga spell ay talagang misteryoso. Matapos siyang maging isang General Demonyo at magsanay ng 3 taon sa Dragon Lake, wala pang nakapilit sa kanya na gumamit ng pangalawang spell maliban sa Rotating Disc. Ang Rotating Disc spell na ito ay may kapangyarihang ibalik ang lahat ng spell, talaga itong malakas. Tahimik na nagsabi si Wang Lin, bukod sa 10 Collapse Fist in 10 at 100 Wave Demon Sea, hindi ko naniniwala na si Mo Fei ay walang pang-aabangan. Tumingin si Mo Lihai kay Wang Lin at tapat na sinabi, ginamit ko na po ito. Ito po ang spell na personal na itinuro sa akin ng Demon Emperor na tinatawag na Burning Demon. Ginamit ko ito at nakalagpas sa 17 na layer ng 18 layers ng Rotating Disc bago ako tuluyang natalo. Kapatid Wang, may kasunduan kami ni Mo Fei. Ang talo ay magpapasya na hindi sasali sa labanan ng mga General Demonyo. Kung paano ko makukuha ang posisyon ng Vice Commander-in-Chief ay nakasalalay kay kapatid Wang. Nagdapo ang kapitan sa puso ni Mo Lihai habang siya ay 2 hakbang na umurong at malalim na nagyukod kay Wang Lin. Tahimik na nagsabi si Wang Lin, gagawin ko ang aking makakaya. Huminga ng malalim si Mo Lihai at ipinatong ang mga kamay. Maraming salamat, kapatid Wang. Hindi ko na po kayo istorbohin. Bukas ay pupunta tayo sa Imperial Palace magkasama. Pagkatapos nito, inipon niya ang mga kamay at umalis. Ang kanyang itsura ay may halong kalungkutan. Tahimik na nakatayo si Wang Lin sa looban at isinara ang kanyang mga mata. Nakatayo siya doon buong magdamag. Maaga sa umaga, sumikat ang araw at pinalayas ang dilim sa Sky Demon City. Habang ang araw ay kumikinang sa Imperial Palace, lumitaw ang malakas na battle intent sa 8 syudad. Sa loob ng Imperial City, sa 1,000 talampakang parisukat, may isang malaking war drum.
Ang tambol na ito ay buong itim, at nagbigay ng isang sinaunang aura na pumulibot sa lugar. Ang mga pangkat ng mga demon soldiers na nakasuot ng itim na armor ay lumabas at pinalibutan ng parisukat, at biglang may isang tao na mabilis na dumaan na parang kidlat. Ang kanyang maputing buhok ay dumadaloy sa hangin parang isang Diyos ng digmaan at ang kanyang kamao ay tumama sa war drum. Dong! Isang malalim na tunog ang umalingaw mula sa Imperial City at kumalat sa buong Sky Demon City. Ang mga tao sa Sky Demon City ay alam na may Sky Demon Drum sa Imperial City. Ginagamit ito lamang kapag nagdiriwang sa mga ninuno, binubuksan ng Dragon Lake, at iba pang mahalagang okasyon. 9 na beses para sa Dragon Lake, 6 para sa mga ninuno, at 3 para sa lahat ng iba pa. Ang tunog ng tambol ay umalingaw sa pagitan ng langit at lupa, at ang buong Sky Demon City ay kumalibit. Maraming tao ang nagising dahil sa tunog ng tambol na ito. Isa-isa, ang mga general ng demonyo ay pinangunahan ng kanilang mga kasama at mga tulong sa daan patungo sa Imperial na lungsod. Lahat ng 8 pintuan ng Imperial na lungsod ay bumukas. Maraming mga sundalo ng demonyo ang nakatayo sa mga pintuan upang suriin ang mga pagkakakilanlan ng mga general ng demonyo bago sila payagang pumasok. Ang labanan ngayong araw ay magaganap sa libu-libong talampakan na parisukat malapit sa Sky Demon Gate. Mayroong makapangyarihang pormasayon na nagpoprotekta dito kaya hindi ito basta-basta masisira. Sa silangang bahagi ng parisukat ay may 9 na palapag ng mga upuan na higit sa 1,000 talampakan ng lapad. Maraming mga opisyal ng Sky Demon City ang dumating at umupo sa kanilang mga pwesto. Isa lamang ang upuan sa itaas, at ito ay para sa Demon Emperor. Sa katimugang bahagi at hilagang bahagi ng parisukat ay may 8 palapag na seksyon ng upuan na higit sa 800 talampakan ng lapad. Ang 2 pinakamataas na palapag ng bawat seksyon ay may 4 na upuan bawat palapag. Sa mga upuang iyon, ang 8 sa itaas ay para sa mga Commander-in-Chief, at ang 4 sa ibaba ay para sa mga Vice Commander-in-Chiefs. Sa puntong ito, ang buong parisukat ay sobrang buhay. Patuloy na nauupo ang mga tao bago dumating ang Demon Emperor, at dama-dami ang mga dumadating. Sa gitna ng mga tao, ang iba ay dumadapo at halatang hindi pa sila nagigising sa oras na ito. Hindi nagtagal bago mapuno ang lahat ng upuan maliban sa mga sa Emperor, mga Commander-in-Chiefs, at mga Vice Commander-in-Chiefs. May mga bulungan at mga usapan na nagsimula. Sa pagkakataong ito, tiyak na si Demon General Mo Fei ay magiging number 1. Walang duda. Hindi ganun. Si Demon General Shi Xiao ay may mataas na pagninuno. Nahanap din niya ang isang kamanghamanghang katulong, kaya may kakayahan si Demon General Shi Xiao na makipaglaban para sa number 1. Huwag mong maliitin si Demon General Mo Lihai. Ang pagninuno ng taong iyon ay nakakagulat at may mga malalakas na spell siya. Huwag nating kalimutan ang spell na personal na itinuro sa kanya ng Demon Emperor. Siya ay may karapatang pumasok sa top 3. Si Mo Lihai. Hindi sigurado ang iba, ngunit siya ay nakipaglaban kay Mo Fei at natalo. Napagkasunduan nila na ang natalo ay hindi pwedeng makipagkompetensya ngayon. Oh, totoo ba yun? Kung totoo, sayang naman si Mo Lihai. Hindi naman siguro. Kahit na hindi pwedeng makipagkompetensya si Mo Lihai, hindi ibig sabihin na hindi makakapagkompetensya ang kanyang katulong. Pero hindi masyado kilala ang katulong niya, kaya natatakot akong wala siyang pagkakataon na manalo. Posible kayang walang ibang malakas na general ng demonyo maliban sa tatlong iyon. Balita ko na si Demon General Yu Senador ay naabot na ang rurok ng kanyang daw ng pagpatay. Siya ang tanging demonyo na hindi humahawak ng syudad at mas madalas ay nasa Fire Demon Country. Kung lilito siya, tiyak na magdudulot siya ng bagyo. Tama yan. Mayroon ding Demon General na si Mo Wen. Ang spell niya ay napaka-espesyal, at minana niya ito mula sa lawa ng dragon. Karaniwan siyang hindi nagpapakita, kaya't hindi alam ng marami ang buong lakas niya. Ngayon, sana makita ko kung anong klase ang mga spell niya. Huwag kalimutan ng ika-4 na Demon General mula 300 taon na ang nakalipas, ang Immortal Demon Exilian. Exilan. Ang tanging babae sa mga general ng demonyo. Balita ko na pumasok siya sa kompetisyon 300 taon na ang nakalipas na may mga sugat pa at nanalo pa rin sa ika-4. Kung hindi siya nasaktan, malamang hindi nanalo si Mo Fei. Ang mga alingaw ng debate ay umabot sa buong parisukat. Lahat ay nag-iisip kung sino ang magwawagi sa Demon General Competition na ito. Matapos hampasin ng matandang lalaki ang tambol sa unang pagkakataon, isinara niya ang kanyang mga mata at tahimik na tumayo doon. Sa puntong ito, binuksan niya ang kanyang mga mata, at mabilis siyang kumilos na nag-iwan ng after image bago muling hampasin ang tambol. Dong! Ang pangalawang tunog mula sa tambol ay umalingaw sa buong parisukat, na nagdulot ng pagtigil ng lahat ng mga usapan. Ang tunog ng tambol ay kumalat sa buong Sky Demon City. Ang tunog na ito ay umabot sa langit na parang umuungol na kidlat at tuluyang tinaboy ang huling bahagi ng dilim sa hangin at pinapasok ang maliwanag na araw. Habang ang tambol ay umalingaw sa langit at ang malalakas na tunog ay kumalat,
walong sinag ng liwanag ang dumagsa patungo sa parisukat. Hindi nila ginamit ang pintuan kundi lumipad diretso dito. Ang mga Commander-in-Chiefs lamang ang may ganitong kwalifikasyon. Heaven, Zuan, Yellow, Universe, Eternity, at Desolate. Ang 6 na Vice Commander-in-Chiefs ay damapo mula sa langit at umupo sa pangalawang pinakamataas na palapag ng mga seksyon ng upuan sa Hilaga at Timog. Ang mukha ng Zuan Vice Commander-in-Chief ay sobrang mapatla. Sa oras na umupo siya, isinara niya ang kanyang mga mata upang mag-ensayo at hindi pinansin ang lahat ng nasa paligid niya. Matapos lumapag ang 6 na ito, isang malalakas na tunog na mas malakas pa kaysa sa Sky Demon Drum ang umalingaw sa buong Sky Demon City. Ang 8 Commander-in-Chiefs ay lumakad patungo sa parisukat sa langit. Sa mga 8 ito, 7 ay lalaki at 1 ay babae. Ang 8 ay nag-akbay at naglakad patungo sa kani-kanilang mga upuan ng hindi nagsasalita. Ang hitsura ng 8 ito ay kumuha ng pansin ng lahat dito, at ang mga mata ng lahat ay puno ng paghanga. Ang respeto na mayroon sila para sa 8 ito ay halos kapantay lamang ng sa Demon Emperor. Pati na rin sa buong Demon Spirit Land, ang kanilang mga pangalan ay labis na kilala at halos lahat ay nakakaalam ng mga ito. Dong! Ang pangatlong tunog mula sa drum ay umalingaw sa buong lugar na parang dumadagindong na dagindong ng ilang beses na mas mabangis kaysa dati. Kumalat ito ng libu-libong kilometro at napuno ang tainga ng lahat ng dumadagindong na dagindong na ito. Lahat sila ay tumingin sa isang lugar, at ang lugar na iyon ay ang bakanting upuan sa pinakatuktok ng sitting area sa silangang bahagi ng square. Kabanata 582. Lumabas si Wang Lin. Pagkatapos ng pangatlong tunog mula sa tambol, ang isipan ng lahat ay napuno ng alingaw nito. Ang upuan ay nanatiling bakante, at ang kagalang-galang na taong inaasahan ng lahat ay hindi pa rin dumating. Sa mga sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng gintong armor ang lumabas mula sa palasyo sa likod ng plaza. Pinansin niya ang paligid bago iniangat ang kanyang mga mata sa plaza at sumigaw, "Mga general ng demonyo, lumabas kayo." Ang kanyang tinig ay parang kulog na dumagundong sa buong plaza. Lahat ng mga tarangkahan ay bumukas at ang mga iba't ibang general ng demonyo ay pumasok. Ang mga general ng demonyo ay may mga kasamang mga nagmamanipula. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay lumipat mula sa bakanting upuan patungo sa mga general ng demonyo. Bumangon ang Zuan na pangalawang komandante-in-chief at tinignan ng isang tao sa mga general ng demonyo nang may inis at nagbuga ng isang mahinang hinga. Ang taong kanyang pinansin ay si Wang Lin. Habang naglalakad sa likod ni Mo Lihai, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo upang tingnan ng Zuan na pangalawang komandante-in-chief bago ibinaba ang kanyang mga mata. Si Mo Lihai ay nagkunot ang noo habang tinitingnan ang bakanting upuan sa malayo at nagbulong sa sarili, "Kakaiba, bakit hindi pa dumating ang Demon Emperor?" Habang ang daan-daang general ng demonyo ay dumadaan sa Sky Demon Gate sa dalawang hilera, isang malakas na hangarin sa labanan ang kumalat mula sa kanila at punuin ang buong plaza. Ang lalaking nakasuot ng gintong armor ay nagsalita sa mababang tinig, ayon sa utos ng Emperor, ang patakaran ay pareho tulad ng dati. Ito ay isa sa gawa ng mga tao na maghamon sa isa't isa. Ang lalaking nakasuot ng gintong armor ay unti-unting nagsalita, ang mga natalo ay maaaring magpasok ng kanilang tulong, at sa parehong oras, ang mga nanalo ay maaaring umatras at magpasok ng kanilang tulong. Manalo sa parehong rounds at makakapagpatuloy ka. Kung may isang panalo at isang talo, parehong diskwalipikado ang mga panig. Gayun din, ang sinumang manalo ng isang beses sa round na ito ay hindi maaaring maghamon ng iba. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay pumasok sa pandinig ng lahat. Pagkarinig sa patakarang ito, ang mga mata ni Wang Lin ay kumitid. Bagamat ang patakarang ito ay tila normal, may nakatagong labanang puno ng dugo. Ang labanang ito ay nagmumula sa katotohanan na kung ikaw ay may isang panalo at isang talo, parehong diskwalipikado ang mga panig. Dahil dito, ang lahat ay magsusumikap na manalo sa kompetisyong ito. Kapag natalo ka sa unang round, ibig sabihin, ang taong natalo ay diskwalipikado na. Ang tanging magagawa nila ay maghiganti sa pamamagitan ng pagpapatalo sa nanalo sa pangalawang round upang parehong madiskwalipika sila. Hindi ito isang kompetisyon, kundi isang laban hanggang kamatayan. Naisip ni Wang Lin. Nagsalita ulit ang lalaking nakasuot ng gintong armor. May kamatayan sa kompetisyon, ngunit hindi ito maaaring mangyari sa mga general ng demonyo. Kapag ang isang general ng demonyo ay namatay, ang taong pumatay sa kanya ay papatayin. Nagkunot ang noo ni Wang Lin at malamig na tumingin sa lalaking nakasuot ng gintong armor. Gamitin ang kompetisyon sa pagitan ng mga general ng demonyo at ang pamamaslang sa mga nagmamanipula upang makuha ang isang posisyon. Kung nais ng isang tao na makuha ang posisyon sa Demon Spirit Land, kailangan nilang makatawid sa ulan ng dugo. Iniwas ni Wang Lin ang kanyang mata at tahimik na nagmuni-muni. Susundin ko kung sino ang magsisimula. Itinutok ng lalaking nakasuot ng gintong armor ang kanyang kanan na kamay patungo sa isang tao. Ang taong itinuro niya ay isang payat na lalaki. "Demon General mo yun, lumabas ka."
Ang itinuro ng lalaking nakasuot ng gintong armor ay lumabas at naglakad patungo sa plaza. Siya ay nakasuot ng armor at napakapayat. Ang kanyang mga mata ay malalim na nakabaon at ang kanyang mukha ay may sakit na dilaw na kulay. Tumayo siya roon na hindi gumagalaw tulad ng isang sinaunang puno ng pino. Si Mu Yun. Ang taong ito ay maaaring maituring na top 30 sa mga general ng demonyo. Ayon sa mga bulong, siya ay nag-aaral ng 9 Deaths 9 Lives Cultivation Method at noong 300 taon na ang nakaraan ay naabot na niya ang 5 kamatayan at 5 buhay. Ang unang tao ay malakas. Mukhang interesante ang kompetisyon ng mga general ng demonyo ngayon. Nais ko malaman kung sino ang maghahamang sa kanya. Hindi may kakaila na ang magwawagi sa unang laban ay makakakuha ng pansin ng Demon Emperor. Bagamat hindi pa dumating ang Demon Emperor, tiyak na ay padadala ang ulat sa kanya. Kung walang maghahamang sa kanya sa loob ng 10 hininga ng oras, mag-a-appoint ako ng isang tao. Pagkatapos magsalita ang lalaking nakasuot ng gintong armor, isinara niya ang kanyang mga mata at hindi na nagsalita. Tahimik na tumayo si Demon General Mu Yun at ang oras ay dahan-daang lumipas. Pagkatapos ng ikalimang hininga, isang tao mula sa mga general ng demonyo ang lumabas. Sa sandaling lumabas si Xie Xiao, ang mga mata ni Demon General Mu Yun ay kumislap. Sa sandaling siya ay lumitaw, maraming tao sa mga nanunood ang napamangha. Xie Xiao. Demon General Xie Xiao. Ang kanyang cultivation ay maaaring maituring na top 3. Nais ko malaman kung ito ay tinuturing na pang-aapi na siya ang lumabas. Noong unang panahon, inisip ko na ang kalaban ni Xie Xiao ay si Mo Lihai. Noong 300 taon na ang nakaraan, iniwan ni Mo Lihai ang unang sugat sa mukha ni Xie Xiao. Iyon ang pinakamalaking insulto na naranasan ni Xie Xiao. Ang hitsura ni Xie Xiao ay maituturing lamang na demonyo. Naglakad siya papunta sa plaza at tumigil 300 talampakan bago si Mu Yun, pagkatapos ay tahimik na nagsabi, Mu Yun, hindi ka ang kalaban ko. Umalis ka. Ipinakita ni Demon General Mu Yun ang isang ngiti. Ang ngiting ito, kasama ang hitsura niya, ay mukhang ngiti ng isang bangkay at nagbigay ng madilim na aura. Xie Xiao. Inabot ni Mu Yun ang kanyang kanang kamay at mula sa kanyang mga daliri ay lumabas ang berdeng usok. May mga tunog ng pagsabog habang 5 hibla ng berdeng usok ay gumagalaw sa kanyang mga daliri na parang 5 ahas. 5 hibla ng buhay at kamatayan na demonic energy. Mukhang nakatawid ka na sa realm ng 7 kamatayan at 7 buhay. Tiningnan ni Xie Xiao si Mu Yun, pagkatapos ay umiling at nagsabi, ngunit hindi pa rin sapat. Tumawa si Mu Yun at inabot ang kanyang kanang kamay. Ang 5 berdeng ahas ay yumuko at biglang sumabog patungo kay Xie Xiao. Habang ang 5 hibla ng berdeng gas ay lumilipad sa ere, nagdulot ito ng malalakas na bugzo ng hangin. Kasabay nito, isang masangsang na amoy ang kumalat sa hangin. Maraming demon general sa paligid ang kumunat ang mga mata habang nakatingin sa 5 hibla ng berdeng gas, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ipinagpag ni Xie Xiao ang kanyang ulo, ngunit hindi gumalaw ang kanyang katawan. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay at itinutok ang kanyang hintuturo, kasunod ang panggit ng daliri, pagkatapos ay ang palasingsingan, at sa huli ay itinutok ang kanyang palad. Biglang lumabas ang isang liwanag na hugis diamond mula sa palad ni Xie Xiao at tumama sa 5 hibla ng berdeng gas ni Mu Yun. Nagkaroon ng serye ng pagsabog at isang malakas na puwersa ang nagpalipad ng buhangin sa buong paligid. Ang 5 hibla ng berdeng gas ay agad na nawasak ng liwanag na hugis diamond. Kasabay nito, ang liwanag na hugis diamond ay tumalungho sa hindi kapani-paniwalang bilis. Huminto ito bago tumama sa katawan ni Mu Yun at sumabog. Ang puwersa ng pagsabog ay nagdulot ng pangangilad sa mukha ni Mu Yun. Napaatras siya ng ilang hakbang at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Inurong ni Xie Xiao ang kanyang kanang kamay at tahimik na nagsabi, sabi ko na hindi ka sapat. Maari nang lumabas ang iyong tagapagtulong. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang mag-vibrate ang lupa at isang tao ang lumabas mula sa grupo ng mga demon general. Ang taong ito ay malaki at may bigat na daan-daang kilo. Ang kanyang pangitaas na katawan ay walang saplot, at bawat hakbang niya ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Nakarating siya kay Xie Xiao sa 3 hakbang at ngumisi. Maliit na bata, ako si Tianlui ng Giant Spirit Sect, tagapagtulong ni Demon General Mu Yun. Tiningnan ni Wang Lin ang matabang lalaki. Ang Giant Spirit Sect ay isang malaking sekta sa planetang Tianyun. Katulad ito ng Giant Demon Sect na nakatutok sa purong lakas. Sumigaw ang malaking lalaki at humakbang pasulong, pagkatapos ay lumabas ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang mga pores at naging ulap. Sa mga sandaling iyon, nagtago siya sa loob ng ulap habang inaatake si Xie Xiao. Ang lupa ay nag-vibrate na parang libu-libong kabayo na tumatakbo. Ang katawan na nasa ulap ay mabilis na gumalaw at mga alingaw-ngaw ng mga chant ay naririnig. Pagkatapos ay biglang napalibutan ng 1,000 talampakang paligid ng isang misteryosong puwersa na lumikang pagkakulong. May isa ring matabang tao sa mga demon general.
Naka-green siya at may malaking espada sa likod. Tinitingnan niya ang tao at naga-murmur sa kanyang sarili, ang hitsura ng taong ito ngayon ay kamukha ng aking espada espiritu. Humithit ng malamig na hininga si Shi Xiao. Hindi siya gumalaw, na parang nakatanim siya sa lupa. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at mabilis na tinutok ito sa wala. Pagkatapos ay formangko ng kanyang kamay at tinusok ito. Sa sandaling tinutok niya ang kanyang kamay, lumabas ang mga hibla ng demonyong espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan at pinagsama sa cone hugis ng kanyang mga daliri. Sa sandaling dumating ang matabang tao, tinusok ni Shi Xiao ang kanyang kanang kamay. Ang cone na nabuo mula sa kanyang mga daliri ay dumaan sa ulap na nilikha ng matabang tao na parang isang galit na dragon at tumama direkta sa pagitan ng kilay ng matabang tao. Masyadong mabilis si Shi Xiao. Sumigaw ang matabang tao habang ang malakas na impact mula sa katawan niya ay napawi sa ilalim ng puwersa ng cone. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon at agad siyang umatras. Bang! 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 Habang umatras siya, ang lupa sa ilalim niya ay nag-crack. Pagkatapos ng 3 hakbang pabalik, ang buong katawan ng matabang tao ay sumabog sa mga piraso ng laman na kumalat sa buong plaza. 5 manipis na hibla ang lumabas mula sa mga piraso ng laman at pinagsama sa katawan ni Shi Xiao. Wala namang laban sa buhay at kamatayan ang mga Demon General, pero ang mga banyaga tulad ninyo ay nandito lang para patayin. Inurong ni Shi Xiao ang kanyang kamay. Hindi niya tinignan ang laman sa lupa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging malamig habang tinatanaw si Mo Lihai. Mo Lihai, maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagkaroon ng sigawan mula sa mga nanunood. Ang pagsasalarawan mula sa madugong eksena ay nagpasigla sa kanilang mga espiritu. Tiningnan ni Mo Lihai si Shi Xiao at tahimik na sinabi, tinalo ko si Mo Fei, kaya hindi ako makikilahok sa Demon General Competition. Ang mga mata ni Shi Xiao ay puno ng galit habang tinititigan si Mo Lihai ng matagal. Sa huli, inilipat niya ang kanyang mga mata mula kay Mo Lihai patungo kay Wang Lin at ngumisi. Ikaw, halika dito at makipaglaro sa akin. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin si Shi Xiao at tahimik na nagsabi, wala akong interes sa isang laban na hindi ko kayang patayin. Humithit ng malamig na hininga si Shi Xiao. Ang lalaking naka-golden armor ay tinitigan si Wang Lin ng malamig bago sumigaw, Demon General Shi Xiao, ikaw ang nagwagi sa laban na ito. Ayon sa mga patakaran, hindi ka na pwedeng maghamon ng iba pa sa round na ito. Tiningnan ni Shi Xiao si Wang Lin at naglakad patungo sa kanya. Nang dumaan siya kay Wang Lin, bamulong siya, dahil hindi naglakas loob si Mo Lihai na lumaban, papatayin kita para ilabas ang galit ko sa nangyari noon. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin siya at nanatiling kalmado ang ekspresyon. Itinutok ng lalaking naka-golden armor ang daliri kay Wang Lin at sinabi, ikaw, lumabas. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang lumalabas at tumayo sa plaza. Kung walang haamon sa loob ng 10 hininga, mag-a-appoint ako ng isa. Pagkatapos magsalita ang lalaking naka-golden armor, isinara niya ang kanyang mga mata. Kabanata 583. Shuligo Part 1. Isang mahinang hininga ang dumaan sa plaza at tinangay ang alikabok, na naging sanhi ng pag-alog ng mga damit sa hangin. Ang puting kasuotan ni Wang Lin ay damaloy dahil sa hangin, na nagbigay sa kanya ng higit na kagandahan. Nakatayo sa plaza, tinitigan ni Wang Lin ang kalangitan ng may ganap na kalmadong ekspresyon. Para bang hindi na siya apektado ng lahat ng nangyari sa kanyang paligid, at para bang isa lamang siyang dumaan sa lugar na iyon. May mga mahihinang usapan na narinig mula sa mga nanunood habang naglalakad si Wang Lin sa plaza. Hindi lumabas si Mo Lihai, at bagamat siya ang katulong ni Mo Lihai, mahirap para sa kanya na magtagumpay sa huli. Ang taong ito ay sobrang mayabang, ngunit hindi siya naglakas loob na tanggapin ang hamon ni Demon General Shi Xiao. Nakakahiya. Bilang isang banyaga sa ating Demon Spirit Land, mabuti pang huwag maging masyadong mayabang, kundi ang tanging daan mo ay kamatayan. Mukhang hindi pa rin nauunawaan ng taong ito ang kanyang kalagayan. Habang nagsasalita ng mga tao, ang Zuan Vice Commander-in-Chief na nasa hilagang bahagi ng lugar ay nagpakita ng konting inis. May isang tao na nakaupo sa likod niya. Ang taong ito ay nasa kalagitnaan ng edad at may suot na asul na armor. Ang kanyang itsura ay hindi kapansin-pansin, ngunit nagtataglay ito ng isang aura ng kaharian. Pagkarinig ng Zuan Vice Commander-in-Chief sa paghihirap ng kanyang kausap, tumingin ito at nagtanong, Zuan Vice Commander-in-Chief, kilala mo ba ang taong iyon? Tumango si Zuan Vice Commander-in-Chief ng malungkot at sumagot, hindi ko siya kilala. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy siya, pero tiyak na makakapasok siya sa top 3. Baka hindi pa mahirap para sa kanya ang maging numero 1. Nagulat ang kalapit na lalaki bago muling tumingin kay Wang Lin at nagsabi, ang antas ng pagpapalalim ng kanyang pagkakasanay ay nasa huling bahagi ng soul transformation stage. Hindi ko yata kayang maniwala na madali lang niyang matamo ang una. Nagsalita si Zuan Vice Commander-in-Chief ng may galit, Yellow Vice Commander-in-Chief,
paano kung magtaya tayo? Kung hindi siya maging number 1, ibibigay ko sa iyo ang Vice Heavenly Omen flag ko, ngunit kung maging number 1 siya, ibibigay mo sa akin ang Zuan pill mo. Tumawa ang kalapit na lalaki at nagsabi, sige, nais kong makita kung anong espesyal ang meron sa taong ito upang maging confident si Zuan Vice Commander-in-Chief. Si Zuan Vice Commander-in-Chief ay nagngisi at nag-isip, kung ikaw ay napinsala ng malubha mula sa kanya, magiging kasing confident ka rin. Sa sandaling iyon, isang tao ang mabilis na lumakad mula sa mga Demon Generals. Nakasusuot siya ng earth-colored na armor at kahit na hindi siya gumagalaw, mabilis siyang dumating sa loob ng 1,000 feet mula kay Wang Lin. Sana'y magpakumbaba ka at huwag makipaglaban sa akin sa posisyon ng hamon. Ang tawa ng taong ito ay punong-puno ng yabang at kumpiyansa. Demon General Audi. Dapat ay nahulaan ko na lalabas siya sa laban na ito. Ang taong ito ay nasa gitna lamang ng ranggo ng mga Demon Generals, ngunit mahusay siyang makikinabang mula sa magandang pagkakataon. Kahit na may pagkadyamante siya minsan, mukhang perfect itong pagkakataon. Hanggat manalo siya laban sa cultivator na ito, ibig sabihin ay natalo na niya si Mo Lihai. Dahil hindi kayang lumaban ni Mo Lihai, kailangan lamang niyang manalo ng isang laban upang makatawid sa unang round. Hindi nakakagulat na hinihiling niyang magpakumbaba. Ipinakita ni Demon General Audi ang kanyang mga kamay sa lahat, pagkatapos ay tiningnan si Wang Lin at ngumiti. Baka magpakumbaba ka na kung nais mong mabuhay. Kung hindi, kahit na pantay tayo, may kasama pa akong tulong. Matapos ang kanyang sinabi, maraming mga Demon Generals ang nagbigay ng mga ekspresyon na tila nagmamasid ng palabas. Ngunit may ilan ding Demon Generals na may ibang reaksyon, at isa na rito si Mo Fei. Tahimik na nakatayo si Mo Fei at tiningnan si Wang Lin ng may malamlam na ekspresyon. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa kalangitan. Tumingin siya kay Audi bago magtakip ng ulo at magsabi, hindi ka ang laban ko. Nabigla si Audi, ngunit mabilis na tumawa ng malakas, pagkatapos ay tumalon ng malakas at tumawa pa. Mayabang na tao, ipapakita ko kung karapat-dapat ka bang maging mayabang. Matapos niya ito sabihin, kinuha ni Audi ang isang hakbang at agad na nawala sa kanyang kinaroroonan. Sa sandaling siya ay nawala, hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin, at hindi siya nagulat. Inilabas niya ang kanyang kanang paa at kinuha ang isang hakbang pasulong. Ang lupa ay lumindol ng malakas. Ang mga alon ng pagkulog ay kumalat mula kay Wang Lin bilang sentro, at isang napakabigat na lakas ng celestial spiritual energy ang kumalat na kasunod ng mga shockwaves. Sa sandaling iyon, tila ang lupa na tinapakan ni Wang Lin ay parang magma mula sa impyerno. Sa hakbang niyang iyon, ang lupa ay pumutok at maraming haligi ng magma ang sumabog papunta sa langit. Ang bawat haligi ng magma ay parang isang pulang espada na tumagos sa kalangitan. Pinilit si Audi na lumabas mula sa lupa at tumigil ng 50 talampakan mula kay Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pagkakaintindi. Ginamit niya ang Earth Escape Technique na katulong ang demonic beast na nakatali sa kanyang buhay, kaya't kahit na ginamit ng kalaban ng isang spell para pabagsakin ang lupa, hindi dapat ganoon kadali siyang mapilitang lumabas. Dapat niyang napansin na magbago ng estratehiya at umatake mula sa gilid ng gamitin ni Wang Lin ang spell. Ang pinakamahalaga pa ay ang 10,000 talampakang plaza na puno ng mga restrictions, kaya't kung gusto mong pabagsakin ang lupa, 10 beses itong mas mahirap gawin kumpara sa labas. Hinihila pa niya ito ng maingat habang ginagamit ang Earth Escape Technique. Nang makipaglaban si Xie Xiao, pinag-aralan niyang mabuti ang pinakamahusay na ruta ng pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang oras mag-isip. Habang lumulutang siya sa hangin, ang tingin ni Wang Lin ay parang matalim na espada na tinutok sa kanya. Nang makita niya iyon, biglang nanginig ang kanyang anit at nagkaroon siya ng masamang pakiramdam. Hindi siya nagdalawang isip at mabilis na umatras, at mabilis niyang hinawakan ang kanyang noo. Ngunit sa sandaling iyon, si Wang Lin ay kinuha ang isang hakbang at agad na lumitaw sa harap niya. Ang kamay ni Wang Lin ay natakpan ng isang gray na simbolo at hinawakan ang kanang kamay ni Audi. Ang ekspresyon ni Audi ay nagbago ng malaki. Ang kamay ni Wang Lin ay parang isang pang-init na pangdikit. Sinubukan niyang kumawala, ngunit nagulat siya nang hindi niya magawa. Pagkatapos magbigay ng isang mababang ugong, kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at nag-shoot ng isang dugo na espada kay Wang Lin. Ang sandaling lumitaw ang dugo na espada, nagpakawala ito ng mga alon ng demonyong espiritual na enerhiya at naging isang dragon turtle. Ang dragon turtle ay umungal at sinubukang lamunin si Wang Lin. Manatiling kalmado ang mga mata ni Wang Lin. Bago pa man umabot sa kanya ang dugo na espada, sinalubong ito ng walang katapusang mga patong ng mga selyo ng buhay. Matapos dumaan sa mahigit 800 na patong, nawala ang lahat ng lakas ng dugo na espada. Kasabay nito, nagpasok si Wang Lin ng celestial na espiritual na enerhiya sa kanang kamay ni Audi. Ang celestial na espiritual na enerhiya ay damaloy sa katawan ni Audi at mabilis na winasak ang lahat ng mga meridiano sa daan nito. Huminto ka.
Sa sandaling ito, binuksan ng lalaking may gintong armor na responsable sa kompetisyon ng mga Demon General ang kanyang mga mata at nagpakita ng malamig na tingin. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Hindi lamang siya tumigil, kundi nagpadala siya ng mas maraming celestial na espiritual na enerhiya upang sirain ang mga meridiano na nasira na. Pagkatapos nito, binitiwan niya at ang katawan ni Audi ay itinapon palayo dahil sa inner siya. Habang lumilipad si Audi sa ere, narinig ang mga tunog ng pagsabog mula sa kanyang katawan, at isang malaking halaga ng mistang dugo ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sakit, matinding sakit. Ito lang ang naramdaman niyang pakiramdam. Ang demonyong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay labis na lumaban sa celestial na espiritual na enerhiya. Ang proseso ng dalawang enerhiya na naglalaban ay parang dumadaan siya sa impyerno. Humigop ng malamig na hangin ng Zuan Vice Commander-in-Chief. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya noong nakipaglaban siya kay Wang Lin. Ang makita si Audi ay para na ring makita ang sarili niya noong mga panahon na iyon. Maglakas loob ka. Ang lalaking may gintong armor ay iniabot ang kanyang kamay sa langit at ang isang gintong liwanag mula sa araw ay mabilis na nagtipon sa kanyang kamay. Ang liwanag ng araw ay mabilis na naging isang gintong sibat, at sa sandaling ito, para bang hawak niya ang araw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinapon niya ito kay Wang Lin. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin ang gintong sibat habang siya ay humakbang at agad na nawala. Hinawakan niya si Audi na nasa ere muli, at tinulungan siya ng malakas. Nakaramdam si Audi na tinamaan siya ng isang malakas na puwersa nang ang isang alon ng enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay at nagdulot ng serye ng mga tunog ng pagsabog. Ang lahat ng kanyang mga buto ay humiwalay sa kanyang laman bago ito magkalas-kalas sa piraso. Ang sakit mula sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan ngayon ay ilang beses na mas matindi kaysa noong nasira ang kanyang mga meridiano. Binitiwan ni Wang Lin ang kanyang kamay at si Audi ay bumagsak sa lupa, nagbuhos ng alikabok sa impact. Wala nang hinaharap si Audi, ngunit hindi siya namatay. Matapos gawin ito, biglang lumingon si Wang Lin at ang kanyang kamay ay nagtakda ng isang selyo. Ang mga selyo ng buhay ay nagsimulang magtipon sa kanyang kanang kamay, at sa sandaling ito, ang gintong sibat ay lumapit. Ang lakas ng sibat na ito ay labis na nakakagulat. Para bang kaya nitong tumagos sa langit? Sa sandaling ipinadala ito, naramdaman ni Wang Lin na nakalock ito sa kanya. Nang lumapit ito, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin tulad ng mga oras na siya ay nagdededuso ng isang restriction. Ipinakita niya ang isang matibay na hitsura habang tinamaan ng kanyang palad ang sibat. Ang palad na ito ay nagdulot ng isang kaluskos mula sa sibat, pagkatapos ay tinamaan niya ito muli gamit ang kanyang ibang palad. Ang dalawang pagkakasang palad ay nasa magkaibang posisyon, at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang katawan, kaya't dumaan ang sibat sa kanya. Ibinawi ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay habang malamig na tinitingnan ng lalaking may gintong armor at sinabi, "Ano ang ibig sabihin nito, Ginoo? Balak mo bang sirain ang mga alituntunin?" Kahit nakalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, siya'y labis na nag-iingat. Ang gintong sibat ay napakalakas. Binigyan siya ng lalaking may gintong armor ng isang makahulugang tingin bago niyakap ang kanyang kanang kamay. Ang gintong sibat na dumaan kay Wang Lin ay nanginginig at pagkatapos ay nagkalas-kalas sa mga piraso ng liwanag mula sa araw at nawala. Sa sandaling ito, ang paligid ay naging tahimik, at ang lahat ay nakatulala sa hindi kapani-paniwalang eksena. Hindi makapaniwala ang mga tao na ang isang Demon General ay tinalo ng ganito ng isang dayuhan. Bagaman hindi siya namatay, ang lahat ng kanyang mga meridiano at buto ay nawasak. Ang isang taong tulad nito ay isang pag-aaksaya. Walang paraan na ibibigay ng Demon Emperor ang napakahalagang Sky Demon Peel sa kanya, dahil kahit na para sa isang Commander-in-Chief, kakailanganin nila ng maraming mga tagumpay upang makakuha ng isa. Paano pa kaya si Audi, isang simpleng Demon General, na makakakuha ng peel na iyon? Kung natalo si Audi pagkatapos ng isang matinding laban, matatanggap ng mga tao ito, ngunit ang labanan na ito ay natapos agad. Ang momentong ito ay nagwasak sa kanilang pagmamataas bilang mga tao ng Demon Spirit Land. Kailangan itong sabihin na maliban sa mga ilang pagkakataon, isang Demon General ay hindi kailanman natalo sa ganitong kalagayan. At ang isang dayuhan na tinalo siya sa ganitong paraan, ito ang kauna-unahang pagkakataon. Maraming mga nagulat na mata na puno ng galit ang nakatutok kay Wang Lin. Ang tunog ng mabigat na paghinga mula sa mga Demon General sa gilid ng plaza ay narinig. Ang kanilang mga tingin kay Wang Lin ay ganap na nagbago. Kabanata 584. Shuligo Part 2. Ang taong ito ay napakalakas. Isang tao sa mga general ng demonyo na may madilim na aura ay nakatingin kay Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay puno ng labanan na intensyon. Siya ang general ng demonyo na nag-aral ng landas ng pagpatay, si Yu Senador. Kawili-wili. Hindi ko inisip na si Mo Lihai ay may ganitong hindi kapanipaniwala na backup, hindi ko alam kung ilan ang kaya niyang tiisin kung gagamitin ko ang 7 Demon Spell. Sa mga general ng demonyo, may isang lalaking may itim na buhok.
Hinaplos niya ang singsing sa kanyang daliri at nagpakita ng isang banayad na ngiti. Matindi. Si Zuan Vice Commander-in-Chief ay kumuyam ng sandalan at ang kanyang puso ay puno ng gulo. Ang 8 Commander-in-Chiefs ay nakatutok kay Wang Lin. Isa sa kanila ay nakasuot ng berdeng damit. Siya ay mukhang magaan at tinitingnan si Wang Lin na may halong paghanga. Ang galit ng kanyang kilos ay malinis at epektibo, hindi nauubos ang oras. Magaling ang batang ito. Si Chen Tao ay nakatayo sa tabi ni Xie Xiao at nakatingin kay Wang Lin. Ang junior apprentice brother niya ay iba na ngayon. Mas malakas siya. Masasabi na siya ay malakas na para maging nakakatakot. Ang pagsira kay Audi ay pangalawa lamang. Ang pinaka-nagulat kay Chen Tao ay ang palad na ipinadala ni Wang Lin sa gintong lanseta. Malinaw kay Chen Tao kung ano yon. Narinig niya mula kay All-Seer na may spell na kayang anihin ang lakas ng araw at gawing likido ito. Binanggit ni All-Seer ang spell na ito ng maraming beses. Bagaman hindi pa naaabot ng lalaking nakasuot ng gintong armor ang antas ng cultivation upang gawing likido ang lakas mula sa araw, ang atake ay tunay na naglalaman ng lakas ng araw. Naniniwala si Chen Tao na kahit na kaya niyang igalaw ito ng kaunti gamit ang kanyang palad, ang ganap na pagbabago ng direksyon gamit lamang ang dalawang palad tulad ng ginawa ni Wang Lin ay napakahirap. Hindi ito usapin ng antas ng cultivation o celestial spiritual energy, ito ay isang uri ng kalkulasyon, isang uri ng deduksyon. Kung siya ay nasa estado na ito noong naglaban tayo para sa posisyon ng tunay na disipulo, kahit na manalo ako, malubha akong masasaktan at kailangan magtago ng 100 taon. May pagkakataon pa na baka bumaba ang antas ng cultivation ko. Si Chen Tao ay huminga ng malalim at tinitingnan si Wang Lin ng may komplikadong ekspresyon. Ang pinakamasaya sa lahat ay, syempre, si Mo Lihai. Hindi niya maitatago ang ngiti sa kanyang mukha at naramdaman niyang ang desisyon niya noon ay talagang matalino. Sa ating kasalukuyang relasyon, hindi tayo magiging kalaban sa hinaharap. Ang mas malakas si Wang Lin, mas mataas ang pagkakataon ko. Ngunit ang Golden Chief ay nagiging bully ngayon. Kung darating ang araw na maging Commander-in-Chief ako, tiyak tuturuan ko siya ng leksyon. Isang malamig na hinga ang umalingaw sa buong plaza. Ang hiningang iyon ay tumunog sa buong plaza na parang isang kidlat. Ang tunog ng kidlat ay nagdulot sa karamihan ng tao na ituon ang kanilang mga mata sa taong nagbuga ng malamig na hinga. Itinuro ng lalaki na nakasuot ng gintong armor si Wang Lin at sumigaw, "Alam mo ba na ang sinumang pumatay sa isang general ng demonyo ay papatayin? Dahil hindi papatay si Demon General Audi, pagpapatawarin kita ngayon." Ang katulong ni Audi, lumabas ka. Ang dalawang pangkat sa magkabilang gilid ay ganap na tahimik bago ang isang mahinang boses ang nagsabi, "Sumusuko ako." Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng gintong armor ay naging malungkot habang tinitingnan si Wang Lin at nagsabi, "Nanalo ka sa round na ito. Umurong ka." Hindi nagsalita si Wang Lin at dumaan siya sa mga general ng demonyo. Habang dumadaan siya, ang ilang mga general ng demonyo sa harap niya ay kusang umatras, gumagawa ng daan para sa kanya. Nang dumating si Wang Lin sa tabi ni Mo Lihai, ang mga mata ni Mo Lihai ay kumislap at malumanay na nagsabi, "Brother Wang Lin, huwag mag-alala tungkol sa gintong chief. Isa lamang siyang yuno ko. Kung talagang paborito ka ng Demon Emperor, ano siya?" Bahagyang ngumiti si Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Sa puntong ito, malalim sa loob ng palasyo sa loob ng Imperial Sword Pavilion, ang espada ng Emperor ay nasa formation na naglalabas ng mga hiyaw ng espada. Dahil naruroon ito sa Imperial City noong umatake si Wang Lin, naramdaman nito ang parehong pakiramdam na nagpasik dito. Sa galit nito, lumipad ito mula sa lupa at malapit ng mag-charge at sirain ang taong iyon tulad ng ginawa nito sa Hong Prison ng maraming beses. Ngunit, habang lumilipad ito sa ere, nagsimula itong mag-atubili. Sa wakas, naisip ng espada ng Emperor na pinagbawalan itong magsalita at hindi sumama sa Demon General Competition, kung hindi ay ipadadala ito sa Dragon Lake. Kapag naisip ito, ang espada ng Emperor ay naglabas ng ilang mga inis na hiyaw ng espada at ang dulo ng blade ay tinutok sa Sky Demon Gate. Matapos magpumiglas ng matagal, tumagal ito at naging isang batang babae na nasa edad 20. Ang batang babae ay may kristal na mata at napakaganda. Lumapag siya sa lupa at agad na sinipa ang kanyang mga paa ng maraming beses. Bawat pag-score ng kanyang paa ay naglalabas ng isang kislap ng sword energy. Maraming lugar sa Sword Pavilion ang nawasak dahil lamang pagkatapos sirain ay bumaba ang galit niya ng kaunti. Sa puntong ito, ang mga mata niya ay lumipat. Ang Demon Emperor ay hindi pinapayagan ng Emperor's Sword na umalis, ngunit ako ang Sword Spirit, kaya't dapat ay okay lang. Dapat ay okay lang. Sige, hindi ako aatakihin. Gusto ko lang makita ang kasuklam-suklam na pagkain at tandaan ang kanyang aura para mas madali ko siyang mahanap. Oo, hindi dapat magkaproblema. Commandant ang batang babae ng ilang beses bago lumipad palabas ng Sword Pavilion at dumiretso sa Sky Demon Gate.
Nang malapit na siya sa 10,000 talampakang plaza, ang kanyang katawan ay naging wala at tumalon sa bubong ng isang kalapit na gusali at tinitingnan pababa. Nang lumabas siya sa ibabaw ng palasyo, 8 mga mata ang tila hindi sinasadya na tiningnan siya. Ang katawan ng batang babae ay nanginig at inilabas ang dila. Ang 8 mata ay mula sa 8 commander-in-chiefs. Ang ilan sa kanila ay nagpakita ng banayad na mga ngiti. Si Wang Lin ay nanunood ng natitirang laban ng general ng demonyo nang bigla siyang makaramdam ng isang bagay. May koneksyon siya kay Shu Liguo, na nasa Celestial Sword. Sa kalaunan, si Shu Liguo ay personal na pinong ginawa ni Wang Lin. Ngayon, hindi tapat na nananatili si Shu Liguo sa bag ng pagkahulog ngunit sumigaw sa isipan ni Wang Lin sa isang masigasig na tono. Master, palabasin mo ako, dumating na ang aking tagsibol. Mabilis, palabasin mo ako. Sabi ni Wang Lin sa isipan, anong nangyari? Master, natatandaan mo pa ba ang Emperor's Sword na naghahanap sa iyo? Noong una, hindi ko ito pinansin, pero ngayon ko lang nalaman na ang Sword Spirit ay isang napakagandang batang babae. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig, pagkatapos ay pinutol ang mga salita ni Shu Liguo at nagtanong, dito. Proud na nagsabi si Shu Liguo, nasa ibabaw siya ng palasyo doon. Master, hindi mo siya makikita, ako lang. Pagkatapos magsalita, siya ay biglang nanginginig at naalala ang titulo ni Wang Lin bilang isang demonyo, kaya mabilis niyang sinabi, walang kinalaman sa cultivation ito. Nakikita ko siya dahil natutunan ko ang isang trick na ginagamit ng Sword Spirit mula sa maliit na Black Blade. Sinabi ni Black Blade na ang mataas na kalidad ng Sword Spirit ay nararamdaman ng iba tulad natin kahit tayo ay nasa loob ng bag ng pagkahulog. Gayunpaman, ito lang ay kung ang ibang espiritu ay lumabas sa kanilang espada. Obviously, alam ni Shu Liguo kung ano ang iniisip ni Wang Lin kaya agad siyang nagsabi, Master, magmadali ka, malapit na siyang tumingin dito. Master, siguraduhin mo, natutunan ko ang isang trick mula kay Little Black na nagpapahintulot sa akin na itago ang aking sword aura upang walang makakakita sa akin, kaya mag-relax ka. Si Wang Lin ay nagkunot ng noo nang hinalukip niya ang kanyang bag ng pagkahulog at binuksan ito ng kaunti. Wala ni isa mang nakapansin sa paglitaw ni Shu Liguo. Para siyang isang hindi nakikita na multo. Siya ay nagbago sa isang ulap ng usok at lumipad patungo sa tuktok ng palasyo. Hehe, magandang maliit, andito na ang iyong lolo Shu. Kuya Shu. Inay ko, ilang taon na bang hindi ako nakakalaro sa magandang babae? Dahil ang magandang babaeng iyon ay nasira ni Wang Lin, tiyak hindi ko hahayaang makawala itong maliit na magandang ito. Nagbigay ng malaswang ngiti si Shu Liguo habang sumugod siya patungo sa babae sa ibabaw ng palasyo. Ang babae ay nag-aabang na hanapin ang kasuklam-suklam na pagkain sa gitna ng mga tao nang mapansin niyang mabilis na papalapit si Shu Liguo sa kanya sa isang nakakatakot na paraan. Lubos siyang nagulat. Nakita ni Shu Liguo ang naguguluhang hitsura ng maliit na magandang babae at nagmataas, saka muling sumugod patungo sa kanya. Ang babae ay nagtulak ng sipa at agad na lumabas ang isang sinag ng enerhiya ng espada patungo kay Shu Liguo. Nagbigay si Shu Liguo ng isang mapanuksong ngiti at sinabi, pareho tayong mga espiritu ng espada, kaya't hindi na kailangang maging ganito katigas. Pagkasabi nito, ang katawan niya ay naging ulap, kaya't nakalusot ang enerhiya ng espada. Pagkatapos ng isang saglit, nagbalik ang katawan niya at muling sumugod patungo sa babae tulad ng isang mabagsik na lobo. Matindi ang titig ng babae kay Shu Liguo. Wala na siyang oras para hanapin ang pagkain na iyon at agad na lumipad palayo. Nagbigay si Shu Liguo ng isang tawanan at mabilis na sumunod. Pagkatapos, parehong mabilis na nawala ang dalawang espiritu ng espada sa loob ng palasyo. Magandang maliit, sumunod ka na lang kay kuya. Kung susunod ka kay kuya, tiyak magkakaroon ka ng maginhawang buhay. Huwag mong isipin na pangit ako, mayroon pa akong maliit na kapatid, ang pangalan niya ay Little Black. Ang sagot na natanggap niya ay isang sinag ng enerhiya ng espada. Oh, magandang maliit, mukhang may temper ka, pero wala yang problema. Si Kuya Shu ay mahilig sa mga tulad mo na matindi. Sabi ng master ko, mas matindi ang isang maliit na batang babae, mas maganda ang kanyang bewang. Isang sinag ng enerhiya ng espada ang dumaan patungo sa kanya, at kasunod ng enerhiya ng espada ay isang galit na sigaw. Wala namang kwenta ang master mo. Alis. Minura mo pa si master. Little Black, narinig mo ba yon? Hindi ko hinihingi na tulungan mo ako sa personal kong bagay, nais ko lang na ayusin mo ang impresyon niya kay master, kaya't kailangan kita para tumulong. Tulungan mo akong hulihin siya. Makikipag-usap ako ng mabuti sa kanya. Ang kanyang sagot ay sunod-sunod na sinag ng enerhiya ng espada. Habang lumilipad ang enerhiya ng espada sa kalangitan, kasabay nito ang malaswang tawa ni Shu Liguo. Bagamat parehong espiritu ng espada, si Shu Liguo ay hindi talaga match sa kanya, ngunit dahil sa tulong ni Little Black, naging pantay sila, kaya't walang sinuman sa kanila ang makakapanalo laban sa isa't isa.
Dagdag pa, ang kasalukuyang estado ni Shuligo na puno ng kasiyahan ay nagbigay sa kanya ng higit pang lakas at nagbigay daan upang lumampas siya sa kanyang mga kakayahan. Antes pa ako naging demonyo ng Fiend, ako'y bully din. Matagal na mula noong mga magagandang panahong yun. Ngayon na natagpuan kita, magandang babae, huwag kang tatakas. Ngunit biglang tumigil ang malaswang ngiti ni Shuligo at siya ay humagulgol ng galit. Walang hiya ka. Binalik mo ulit ang sarili mo sa iyong espada. Babalik ako, Shuligo. Sa loob ng Sword Pavilion, nagngangalit ang Serpentine Emperor Sword at sinira ang mga bagay sa loob ng Sword Pavilion. Nais nitong lumabas ng maraming beses upang patayin ang walang hiya na iyon, ngunit sa huli, pinigilan nito ang sarili. Ang walang hiya na espiritu ng espada na iyon ay mas masama pa kaysa sa kasuklam-suklam na pagkain na iyon. Kabanata 585. Nabigo ang paghihimagsik ni Shuligo. Bahagi 1. Mabilis na lumipas ang araw. May 6 na round pa, at nanalo si Wang Lin ng 3 laban. Wala ni isa man sa mga general demonyo ang nakatulong sa 2 sa mga laban, kaya't kailangan niyang manalo ng isa pang laban upang manalo sa bawat isa. Bumalik din si Shuligo sa bag ng pag-iimbak ni Wang Lin ng mas maaga. Hindi tiyak kung natakot ang espada ng babae sa pang-aabuso ni Shuligo. Pagbalik niya sa espada, hindi na siya lumabas. Matapos magtapos ang unang araw ng kompetisyon ng mga general demonyo, bumalik ang mga general demonyo sa kanilang mga tahanan. Magtatagal pa ang round na ito ng 7 hanggang 10 araw. Mabuti na lang, hindi kailangang dumaan ng mga nanalo, kaya't binigyan si Wang Lin ng maikling panahon upang magpahinga. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga general demonyo at ang pagpatay sa mga nagbabalangkas ng mga cultivator ay hindi ang bagay na nais makita ni Wang Lin araw-araw. Mas gusto niyang huwag nang isipin ito at mas pinili niyang makinig sa musika ng zither habang umiinom ng alak. Mas nakaka-relax at walang alalahanin. Kung ikukumpara kay Wang Lin, hindi kasing maayos ang mentalidad ni Mo Lihai. Pumunta siya sa kompetisyon araw-araw at ini-record ang mga spell na sa tingin niya ay mahalaga. Pagkatapos, bawat gabi, ibinibigay niya ang mga impormasyon kay Wang Lin. Lahat ng kanyang pag-asa ay nakasalalay kay Wang Lin. Sa mga araw na ito, ang puso ni Wang Lin ay ganap na nakalubog sa musika upang matulungan siyang mahanap ang kanyang Dao. Matagal na niyang pinapakinggan ang musika, ngunit palagi itong nakikinig bilang isang tao na tanging taster lang ng musika ng zither. Tungkol naman kay Shuligo, pagkatapos niyang makatagpo ng espada ng babae, hindi tumigil sa pag-uusap tungkol dito kay Wang Lin. Talaga lang niyang nais na pakawalan siya ni Wang Lin upang makipagkita sa maliit na magandang babae. Sa araw na ito, hindi pa dumarating ang bangka, at nakahiga si Wang Lin sa gilid ng ilog habang hawak ang garapon ng alak. Tinitingnan niya ang mga puting ulap sa langit, at sa kanyang mga mata, parang may pagbabago sa mga ulap. Maraming tao ang madalas mag-isip na ang mga ulap ay mga ethereal na bagay, pero tulad ng musika ng zither, hindi sila walang laman. Ang puso ng tao ang siyang ethereal, kung hindi gagalaw ang puso, magiging matatag ang mga ulap, at kung hindi natatakot ang puso, mawawala ang musika ng zither, uminom si Wang Lin ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Ascendant, paano ko ba gagawin na ang aking domain ay matugunan ang mga kinakailangan upang makarating sa Ascendant Stage? Sa Nascent Soul Stage, nauunawaan ng isa ang kanyang domain upang makapunta sa Soul Formation Stage. Sa Soul Formation Stage, ginagawa ng isa ang kanilang domain na maging totoo upang makarating sa Soul Transformation Stage. Sa Soul Transformation Stage, maaaring pagsamahin ng isa ang kanilang domain at katawan, ngunit hindi pa sapat upang makarating sa Ascendant Stage. Ang aking domain ay matagal nang naisama sa aking katawan, at ang aking Dao Heart ay natapos nang magpahinga si Wanner. Ngunit, may kulang pa akong hakbang. Ano ba ang hakbang na iyon? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang domain at Dao, kaya't imposibleng magtanong. Kahit itanong ko pa, magiging masama lang ito, dahil maaari akong madala sa maling landas. Kailangan ko lang magpatuloy sa pagpapalago ng sarili at mag-comprehend ng mag-isa. Lalo pang tumindi ang kalituhan sa kanyang mga mata, ngunit sa puntong ito, pumasok ang hysterical na boses ni Shuligo sa kanyang isipan. Master, pakawalan mo na ako. Matagal nang hindi ako nakita ng maliit na magandang babae, tiyak miss na niya ako. Master, may puso ka pa ba na sirain ng maswerteng magkasama? Master, pakawalan mo na ako. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Ang kakulaitan ni Shuligo ay hindi tumigil sa mga nakaraang araw, kaya't nilagay ni Wang Lin sa pagkakasil ang koneksyon nila. Pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan, binasag ni Shuligo ang seal at nagsimulang magtawag muli. Wang Lin, noong pinilit mong paghiwalayin kami ng magandang babae, akala ko may malaking pakinabang ka sa kanya, pero ang aking kawawang magandang babae ay ginamit lamang na kasangkapan sa pangangalunya ng iyo at ng babaeng si Liu Mei. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, tama na, marami ka nang sinabi. Tama na. Hindi pa. Pakawalan mo ako para makita ang maliit na magandang babae, at magiging sapat na.
Medyo hamina ang boses ni Shu Liguo. Ramdam niyang may nasabi siyang ikinagalit ng demonyo, pero habang iniisip ang mga spell na natutunan niya sa mga nakaraang araw, bigla siyang nakaramdam ng lakas. Bago pa magpatuloy si Shu Liguo, binangga ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iimbak, at lumabas ang Celestial Sword. Si Shu Liguo ay nagbigay ng masayang sigaw at agad lumabas mula sa Celestial Sword. Isang makapal na itim na usok ang naging isang itim na ulap bago ito naging si Shu Liguo. Nagbigay siya ng isang tawanan at papalapit na sana sa Imperial Palace. Ngunit sa oras ding iyon, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin, at ang kanyang kanang kamay ay sumaklang at kinuha ang Celestial Sword. Pinunasan ni Wang Lin ang kanyang kamay sa espada at naglabas ito ng liwanag at kumilos ng kaunti. Lumingon si Shu Liguo kay Wang Lin at sumigaw, "Wang Lin, ano ang ginagawa mo?" Tinitigan ni Wang Lin si Shu Liguo ng malamig. Ang titig na iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Shu Liguo, at agad siyang nagising mula sa kanyang pagnanasa. Agad na naalala ni Shu Liguo ang araw na pinagtibay siya ni Wang Lin bilang isang demonyo. Dumaan sa kanyang isipan ang mga tanawin ng mga nakaraang taon. Isang demonyo ito. Ano ba ang hindi niya kayang gawin? Pinatay niya ang buong pamilya Teng at pinatay ang maraming tao sa planetang Suzaku. Ako, nayanig si Shu Liguo. Maria. Master, agad na nagpakita ng ngiti si Shu Liguo upang magpakumbaba. Tinitigan ni Wang Lin si Shu Liguo ng malamig. Habang patuloy siyang ganito, lalo pang natakot si Shu Liguo. Ang iba't ibang tanawin ng mga pagpatay ni Wang Lin sa nakaraan ay muling sumat sa kanyang isipan. Binuhay kita bilang isang demonyo, binigyan ka ng katawan ng isang espada, at pinayagan kang manatili sa Celestial Sword upang protektahan ang iyong sarili. Tahimik ang boses ni Wang Lin, ngunit nang pumasok sa tenga ni Shu Liguo, hindi niya napigil ang magmumura ng lihim. Ngayon, kukunin ko ito pabalik. Pinunasan ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay sa Celestial Sword at umungol ng malungkot si Shu Liguo. Nayanig ang buong katawan ni Shu Liguo nang pinutol ni Wang Lin ang koneksyon niya sa Flying Sword. Agad naging ulap ng itim na usok ang katawan ni Shu Liguo. Sa oras na pinutol ni Wang Lin ang koneksyon sa Celestial Sword, naramdaman ni Shu Liguo ang killing intent na matagal na niyang hindi naramdaman. Inay ko, ito ay tunay na killing intent. Gusto akong patayin ng demonyo. Sumigaw si Shu Liguo at nagtakbo upang tumakas. Matapos siyang tulungan ni Wang Lin sa Giant Demon Clan Ancestor, hindi na niya naramdaman ang killing intent na iyon na matagal na siyang tinutugis. Ang tigre ay tigre pa rin. Hindi ito magiging pusa kahit gaano pa ito kalumanay. Bitter na ngumiti si Shu Liguo sa kanyang puso habang naaalala ang kasabihang ito mula sa kanyang bayan. Halos tumakas na si Shu Liguo, ngunit nagiging malamig ang mga mata ni Wang Lin at maraming mga restrictions ang lumitaw sa harap ni Shu Liguo. Nagbigay si Shu Liguo ng isang sigaw bago ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng matalim na enerhiya ng espada. Nakalusot siya sa mga restrictions ni Wang Lin at mabilis na lumipad palayo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumitid at ngumiti ng matalim. Talagang marami pang itinatagong lihim si Shu Liguo, tulad ng kakayahan nitong magbago ng anyo at maging espada. Isang bagay na hindi niya alam noong nasa planetang Suzaku pa sila. Kabanata 586. Nabigo ang paghihimagsik ni Shu Liguo. Bahagi 2. Sa sandaling ito, may mga tunog ng pagsabog mula sa loob ng kanyang bag ng pag-iimbak. Malinaw na may isang bagay na nagwawala sa loob nito. Ibinangon niya ang kanyang kamay at pinalakas ang mga selyo sa bag. Matapos gawin ito, tiningnan niya ng malamig ang direksyon kung saan tumakas si Shu Liguo at sinabi, "Bumalik ka." Pagkasabi niya nito, na-activate ang restriction na iniwan niya sa katawan ni Shu Liguo. Narinig ang pag-iyak ni Shu Liguo mula sa malayo, ngunit agad itong kumupas. Lalo pang lumamig ang mga mata ni Wang Lin. Tulad ng inaasahan ko, maliban na lamang kung may lakas ng loob si Shu Liguo na labanan ng restriction na inilagay ko sa kanya noong mga taon na iyon, tiyak hindi siya magiging ganoon kitigas ang ulo. Isang hakbang ang ginawa ni Wang Lin at nakatawid ng mahigit 1,000 talampakan. Bagamat nagawang labanan ni Shu Liguo ang restriction gamit ang isang hindi kilalang paraan, hindi niya kayang putulin ang koneksyon sa pagitan niya at ni Wang Lin. Sa puntong ito, kayang-kaya siyang mahuli ni Wang Lin. Tumakas si Shu Liguo ng mabilis. Dati siyang isang kaluluwa, ngunit ngayon bilang isang espiritu ng espada, mas mabilis siya kaysa dati. Sa puntong ito, dahil sa takot, ibinubuhos niya ang buong lakas niya at tumakas ng desperado na parang isang multo. Demonyo! Marami akong naitulong at ikaw pa ang gustong pumatay sa akin. Hindi ko ba matutuklasan ng isang maliit na kagandahan na aking minamahal? Hindi ba't nakatago lang ang isang lihim? Hindi ba't nagdesisyon lang akong maghanap ng pagkakataon upang kunin ang Celestial Sword at si Little Black at tumakas? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Shu Liguo at napagtanto kung bakit nais siyang patayin ng demonyo. Matapos makilala si Little Black, natutunan ni Shu Liguo ang maraming spells na ginagamit ng mga espiritu ng espada.
At dahil sa tulong ni Little Black, gumugol sila ng maraming pagsisikap upang tuluyang malusan ang restriction na inilagay ni Wang Lin sa kanyang katawan. Si Shu Liguo ay napaka-timid, kaya't palagi siyang maingat. Ginamit niya ang pagkakataon habang si Wang Lin ay nasa isang malaking laban sa iba upang pahinin ang selyo sa kanya, kaya't hindi ito napansin ni Wang Lin. Noong una, siya ay labis na nagmalaki, ngunit hindi niya inasahan ang pagiging mapanuri at madiskarteng isipan ni Wang Lin, kaya nahulog siya sa sariling kasinungalingan. Hay, kung alam ko lang na mangyayari ito. Ibinangon ni Shu Liguo ang kanyang ulo at mabilis na tumakas. Napakabilis niya at malapit na niyang malampasan ang Sky Demon City. Luminga siya pabalik sa Imperial Palace at nagpakita ng konting pagkaseryoso. Column, aking pinakamamahal na maliit na kagandahan. Isang araw babalik ako at hahanapin kita. Ang taong ito, hanggang ngayon, iniisip pa rin ang maliit na kagandahan at ganap na nakalimutan ng kanyang maliit na kapatid, ang itim na Talem. Nagpakita ng kaunting kalungkutan si Shu Liguo bago lumingon at magpatuloy sa pagtakas, ngunit bigla siyang tumigil. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit agad niyang ipinakita ang isang ekspresyon ng pagpapalugod. Maria, Master, ang bilis ng iyong galit. Mukhang tumaas ang iyong pagpapalakas. Karapat-dapat ka talagang maging aking master. Ako. Biglang lumitaw si Wang Lin na 100 talampakan mula kay Shu Liguo. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalang interes. Mabagal na sinabi ni Wang Lin, talaga bang matapang ka? Nang inig ang katawan ni Shu Liguo at lumuhad siya sa lupa, binangga ang kanyang dibdib, at humingi ng tawad, Master, alam ko na mali ako, talagang mali. Hindi ko na po ulit gagawin. Habang nandito siya, gumuho ang restriction sa paligid ng bag ni Wang Lin at isang itim na liwanag ang lumabas mula rito nang hindi niya pinapayagan. Ang itim na liwanag ay lumipad patungo kay Wang Lin sa isang hindi maipaliwanag na bilis. Kung si Wang Lin ay nasa kalagitnaan ng Soul Transformation Stage, imposibleng makaiwas siya sa ganoong layo. Kahit ngayon, sa tuktok ng huling bahagi ng Soul Transformation Stage, hindi pa rin ito madali. Ngunit ngayon, hindi man lang tiningnan ni Wang Lin ang itim na liwanag. Ngayon ay tuluyan niyang papanagutin ang itim na kalahating buwan na Talem. Mabilis na bumalat ang mga selyo ng buhay sa katawan ni Wang Lin, at nang magbanggaan ang Talem sa mga selyo ng buhay, narinig ang tunog ng metal na nagbanggaan. Ang itim na kalahating buwan na Talem ay naitapon pabalik. Inabot ni Wang Lin ang kanyang daliri, ngunit nakaiwas ang itim na kalahating buwan na Talem. Pagkatapos ay umiikot ito at muling sumugod kay Wang Lin. Ang target ngayon nito ay ang gitna ng mga kilay ni Wang Lin. Narinig ang tunog ng metal na nagbanggaan at ang itim na kalahating buwan na Talem ay naitapon pabalik muli. Ngayon ay mukhang galit na galit ito habang umatras at nagtatangkang umatake muli. Ngunit sa sandaling iyon, bigla itong lumingon patungo kay Shu Liguo at tila gusto nitong kunin si Shu Liguo at tumakas. Kawili-wili. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ngayon na may laban na siyang mga selyo ng buhay, mas madali ng labanan ang kalahating buwan na Talem kaysa sa unang pagkakataon. Habang ang kalahating buwan na Talem ay lumilipad patungo kay Shu Liguo, isang hakbang ang ginawa ni Wang Lin at ang celestial spiritual energy ay agad na kumalat mula sa kanyang paa bilang sentro. Agad na kumalat ang celestial spiritual energy ng mahigit 1,000 talampakan, tumugon sa selyo sa loob ng katawan ni Shu Liguo at sanhi ng pagyayelo ni Shu Liguo ng saglit. Mukhang talagang nagsisisi si Shu Liguo sa ginawa niya, ngunit sa loob-loob niya, malakas siyang bumabatikos kay Wang Lin. Ngunit wala itong silbi. Kasabay nito, bumuo si Wang Lin ng mga selyo gamit ang kanyang kamay, lumilikha ng mga restriksyon na lumulutang sa hangin. Ang mga restriksyong ito ay bumuo ng isang mas malaki, hindi kumpletong restriction. Ang set ng mga restriksyong ito ay nawawala ang isa, at ang nawawalang piraso ay nasa loob ni Shu Liguo. Bagamat naglaan ng maraming pagsisikap si Wang Lin upang itaguyod ang restriction noon, marami pa ring pagkakaiba kumpara sa kaya niyang gawin ngayon. Ngayon na na-activate ang mga restriction, agad na nagsimulang magpalipad si Shu Liguo patungo rito. Ang kalahating buwan na Talem ay labis na nag-aalala at gustong pigilan ito, ngunit dumating si Wang Lin bago pa ito, at kinailangang umiwas kaya't naantala ito. Nakita ni Shu Liguo na pumasok ang set ng mga restriction sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at nagpakita ng isang malambing na ngiti at humingi ng tawad. Master, nakita mo ba iyon? Ngayon ang restriction ay narito na, kaya't pakiusap, patawarin mo ako, hindi ko na po uulitin. Hindi pinansin ni Wang Lin si Shu Liguo at inabot ang kalahating buwan na Talem. Nais sanang umiwas ng kalahating buwan na Talem, ngunit nagiging malamig ang mga mata ni Wang Lin at sumigaw, Slaughter Energy. Kabanata 587. Nabigo ang paghihimagsik ni Shu Liguo. Bahagi 3. Sa sandaling ito, mga hibla ng gray na usok ang lumabas mula sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Higit sa 3,000 hibla ng gray na usok ang sumabog at pinalibutan ang kalahating buwan na espada. Ngunit mabilis masyado ang kalahating buwan na espada.
Ginamit nito ang sandali na ang gray na usok ay malapit ng sumabog para mag-charge. Ngunit pagkalabas nito, nagpakita si Wang Lin at tinulak itong pabalik. Sinabi ni Wang Lin, magtipon. Higit sa 3,000 hibla ng enerhiya ng pagpatay ang mabilis na nagtipon at naging isang esfera. May mga tunog ng salpukan na nanggagaling sa loob ng esfera, ngunit kahit anong gawin ng kalahating buwan na espada, hindi ito makakalabas. Hindi na tinignan ni Wang Lin ang kalahating buwan na espada at ang malamig niyang tingin ay bumagsak kay Shu Liguo. Nang inig si Shu Liguo at tumawa, Guro, anong utos ang mayroon kayo? Gusto niyo bang magpunta ako at kausapin si Little Black? Tiyak susunod siya sa akin. Tumingin si Wang Lin kay Shu Liguo at nagtanong, alam mo ba kung bakit hindi kita pinapayagan na hanapin ang espiritu ng espada? Agad na tumanggo si Shu Liguo at nagsabi, alam ko, naiintindihan ko. Ngunit habang nagsasalita siya, iniisip niya sa kanyang puso, malinaw na gusto mo lang akong paghiwalayin kay Little Beauty. Siguro may 80% chance na ikaw mismo ang may mata kay Little Beauty. Ay, talagang malas ko naman, si Shu Liguo, na nanakawan ng asawa sa ganitong kabataang edad. Sa Sky Demon City, ang mga eksperto ay kasing dami ng ulap. Akala mo ba walang makakakita sa'yo? Kapag nakita ka na may mahina mong paglinang, mahuhuli ka lang, papawiin ang iyong kalooban, at magiging espiritu ng espada para sa kanilang yaman. Shu Liguo, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang boses ni Wang Lin ay umalingaw sa puso ni Shu Liguo na parang isang malaking kampana. Nagulat siya at natulala, pagkatapos ay mahina niyang sinabi, ito. Hindi ako dapat matagpuan. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog. Pagkatapos pakinggan ng sinabi ni Wang Lin, 80% niyang pinaniniwalaan ito. Naisip niya, kung mahuhuli siya ng ibang tao, magiging kuryoso kaya sila tulad ng laki ng pamilya ng demonyo. Ngunit kung mahuli ako ng may-ari ng maliit na ganda, magiging maganda iyon. Pagkatapos kami ni maliit na ganda ay magiging magkasama. Sa isip ni Shu Liguo ito, ngunit hindi niya ito sinabing kay Wang Lin. Malamig na tinignan ni Wang Lin si Shu Liguo na parang nakita niya ang mga iniisip ni Shu Liguo. Si Shu Liguo ay kinakabahan, ngunit sa halip na umatras, binuksan pa niya ng malaki ang mga mata at tinitigan si Wang Lin. Iniisip niya, taas lang, taasan mo pa at magtatagumpay ako. Ang mas kinakabahan ako, mas kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapanggap na ito. Dahan-daang nagsalita si Wang Lin, marami kang natutunan mula sa espiritu ng espada mula sa itim, kalahating buwan na espada. Pinaikit ni Shu Liguo ang kanyang mga mata at agad na sinabi kay Wang Lin lahat ng mga spell ng espada na natutunan niya, kasama na kung paano niya itago ang kanyang presensya, tuluyang mag-fuse sa celestial na espada, at kapag buong lakas, gawing ilang beses pang mas malakas ang celestial na espada at iba pa. Habang nagsasalita siya, lihim niyang tinansya ang kalagayan ni Wang Lin at naging maingat. Hindi na siya nakakaranas ng ganitong pakiramdam sa loob ng ilang daang taon, ngunit ngayong nararamdaman niya ulit ito, hindi ito naging bago sa kanya. Matapos niyang pakinggan si Shu Liguo, inabot ni Wang Lin ang esfera na nabuo mula sa enerhiya ng pagpatay. Wala nang tunog mula sa loob nito. Nang hawakan ni Wang Lin ang maliit na esfera, ang mga hibla ng enerhiya ng pagpatay ay bumalik sa katawan niya. Nang matira lamang ang ilang daang hibla ng enerhiya ng pagpatay, isang sinag ng blade energy ang biglang sumabog, ngunit dahil sa pagkakabuhol ng enerhiya ng pagpatay, hindi nito mapigil ang magbago ng direksyon. Handa na si Wang Lin. Pinisil niya ang kanyang mga daliri at ang blade energy ay agad na bumagsak. Ang kalahating buwan na espada ay nagsimulang maglaban ng malakas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at niluwa ang ilang origin energy sa kalahating buwan na espada, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata. Wala siyang oras para dahan-daw ang i-refine ito, kaya't pinili niya ang direktang ruta. Hindi siya nag-alala kung masaktan ng espiritu ng espada at pinili niyang direktang i-engrave ang kanyang aura sa kalahating buwan na espada. Pagkatapos gawin ito, inalog niya ang kanang kamay at ang kalahating buwan na espada ay lumipad palabas, naglalabas ng isang hindi nais na hiyaw ng espada. Kinuha ni Wang Lin ang celestial na espada at inihagis ito kay Shu Liguo. Si Shu Liguo ay nag-relax ng kaunti at nagpakita ng isang maligaya na ekspresyon at nag-fuse sa espada. Ang kalahating buwan na espada ay lumutang sa ere, at nang mapansin na si Shu Liguo ay wala ng panganib, nag-alinlangan ito. Bagamat hindi nito gusto si Wang Lin, sa huli, sumunod ito sa halimbawa ni Shu Liguo at lumutang sa tabi ni Wang Lin. Upang maging tumpak, ang kalahating buwan na espada ay sumusunod kay Shu Liguo. Nasa loob ng celestial na espada si Shu Liguo habang tinitingnan ang itim na kalahating buwan na espada at naramdaman ang labis na pride. Tingnan mo, kahit ang masamang espiritu ay hindi kayang pabagsakin si Little Black, at ako lang ang kailangan magwagayway ng aking daliri para maging kapatid ko siya. Mukhang mas malakas pa ang charm ko kaysa sa espiritu na ito. Habang iniisip ito, naramdaman niya ang kasiyahan at naisip, kahit gaano pa kalakas ang espiritu na ito, hindi niya ako matatalo sa aspeto na ito.
Dagdag pa, mas maligaya ako sa mga magagandang babae. Ang dalawang magagandang babae, ako lang ang may-ari. Hindi siya kayang talunin sa bagay na ito. Maliban na lang sa level ng kanyang cultivation na medyo mataas kaysa sa akin, mas magaling ako kaysa sa kanya sa lahat ng bagay. Ay, ako, si Shuliguo, ay bihirang makatagpo ng ganitong kagaling na demonyo sa mundo. Ang kalungkutan. Si Shuliguo ay sobrang tuwa sa sarili. Naramdaman pa niya ang isang uri ng superiority. Ngayon ay tinitingnan niya si Wang Lin mula sa loob ng celestial na espada na may bakas ng simpatya at pride. Hinampes ni Wang Lin ang kanyang bag ng paghahawak at si Shuliguo ay mabilis na lumipad papasok kasunod ang kalahating buwan na espada. Nang pumasok si Shuliguo sa bag ng paghahawak, bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa malalayong lungsod at naisip, maliit na ganda, ang iyong kapatid na si Shu ay bumalik. Hindi na ako aalis. Kung hindi kita madala, hindi na ako aalis sa Sky Demon City. Sa loob ng Sword Pavilion ng Imperial Palace, ang serpentine na espada ay nayanig. Pagkatapos ay naging anyo ng isang babae ito, inilag ang kanyang ilong, at mariing sinabi, yung kasuklam-suklam at walang kahihiyan na espiritu ng espada ay huwag na sana akong makita muli. Kung makita ko siya, kahit palaban sa utos ng Emperor, kinuha ko ang espada at hihiwalay ko siya ng kalahati. Matapos kunin ang espada at talam, bumalik si Wang Lin sa Hong City. Pumagitna ang araw at naging gabi na nang lumipad siya patungo sa Mo Mansion. Habang lumilipad, nagkunwaring nag-isip si Wang Lin, huminto, at nagsabi, ano iyon? Maraming tao ang nagpakita sa kabilang dulo ng mahabang kalsadang ito. May mga lalaki at babae sa kanila, at lahat sila ay nasa soul transformation stage. Ang ilan ay umabot pa sa kalagitnaan at huling bahagi ng soul transformation. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan ng mga cultivator sa harap niya nang hindi nagsasalita. Wala siyang nakitang killing intent mula sa kanila, kundi ang malakas na kalungkutan at pagkadismaya. Isang lalaking nakaputi ang lumapit mula sa grupo. Siya ay may maliwanag na hitsura habang nakataas ang mga kamay kay Wang Lin at nagsabi, narinig ko na ang kabantugan ni Brother Wang Lin mula pa sa planetang Tianyun. Ang laban sa Demon General Competition ilang araw na ang nakakaraan ay nagbigay pugay sa amin at nagpasalamat kami sa iyong kagitingan. Tiningnan ni Wang Lin ang lahat at medyo nahulaan ang kanilang iniisip. Sa puntong ito, itinaas niya rin ang kanyang mga kamay at nagsabi, binigyan mo ako ng papuri. Ang lalaking nakaputi ay nagbuntong hininga at nagsabi, ako ang Junior Sect Master ng Jade Sword Sect. Napilitang makialam sa Demon General Competition. Ang mga aksyon ni Brother Wang ilang araw na ang nakakaraan ay parabang isang hampas sa aking ulo na nagbigay liwanag sa akin. Dito sa Demon Spirit Land, tayo mga cultivator ay mas mababa pa sa mga langgam. Hindi namamatay ang mga Demon Generals, at kung papatayin mo ang isang Demon General, kasama mo silang mamamatay, kaya sa huli, mga cultivator lang ang namamatay. Tayo ay parang mga aktor na nagtatanghal para sa kasiyahan ng mga Demon Generals. Nagmuni si Wang Lin at hindi nagsalita. Ito ang katulong ni Demon General Audi. Itinuturo ng lalaki ang isang tao sa tabi niya. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng dawist robe ang lumapit, nagtaas ng kamay, at magalang na nagsabi, Fellow Cultivator Wang, ang kamatayan ni Audi ay nagbigay liwanag din sa akin. Bagamat ang mga merito sa Demon Spirit Land ay maganda, anong silbi kung wala akong buhay para tangkilikin ito? Nagbuntong hininga ang lalaking nakaputi at nagsabi, hindi natin pinili na dito tayo mga cultivator at nakikipaglaban para sa kasiyahan ng mga Demon Generals. Ang mga fellow cultivators na kasama ko ay handang umalis sa Sky Demon City. Ngayon, narito kami upang magpaalam kay fellow cultivator Wang. Paalam. Matapos nito, huminga siya ng malalim at lumipad patungo sa kalangitan. Ang mga cultivator sa likod niya ay nagsabi ng kanilang paalam kay Wang Lin at naglaho sa abot tanaw. Tahimik na tumayo si Wang Lin habang pinagmamasdan ng direksyon kung saan nagtungo ang mga cultivator, at malumanay siyang nag-isip. Ang mga cultivator ay mga tao na lumalaban-laban sa langit at mayroong sariling dangal. Kung sila'y magpapasakop para sa kapangyarihan, hindi na sila laban sa langit kundi umaangkop na lang. Ngunit ang paglabag sa langit ay may sariling kahulugan. Ang mga cultivator na umalis ay hindi nagre-rebel, kundi umiiwas. Ang tunay na rebelyon ay hindi pag-iwas sa mundo, hindi pag-iwas sa tadhana, hindi pag-iwas sa mga batas ng langit, kundi ang laban dito. Ang mga cultivator na walang sariling dao ay hindi na mga cultivator, hindi lumipad si Wang Lin kundi naglakad sa kalsadang iyon. Mahabang anino niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang cultivation, paglabag sa langit, pagkakaroon ng sariling dao, dahan-daang naglakad si Wang Lin sa kalsadang iyon. Parang walang katapusan ng daan. Matapos ang hindi tiyak na tagal ng oras, lumitaw ang Mo Mansion sa kanyang harapan. Ang liwanag mula sa parol sa labas ng Mo Mansion ay banayad. Para itong ilaw na gabay sa dilim. Huminto si Wang Lin at tahimik na pinagmamasdan ito.
Bagamat maliit ang ilaw, kaya nitong lumiwanag ang plaque ng Mo Mansion. Pinaypayan ng hangin ang parol at kahit ang apoy sa loob nito ay kumikidlat. Bagamat ganito ang panahon, nanatili ang apoy ng parol na matibay na nagliliyab. Habang tahimik na nakatayo si Wang Lin sa dilim, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang palatandaan ng kaliwanagan. Ngunit hindi pa ito sapat. Parang may nahuli siya, ngunit sa isang kisap mata, parang wala na naman. Isang kahangahangang pagbabago ang tahimik na nag-uugat sa loob ni Wang Lin. Unti-unting lumipas ang oras, at ang dilim na bumabalot sa mundo ay dahan-daang napipilitin ng araw na sumikat mula sa silangan. Sa mga mata ni Wang Lin, ang dilim ay parang bumangon na parang alon sa dagat. Sa puntong ito, parang may kidlat na tumama sa isipan ni Wang Lin habang umaabot ang tunog ng zither sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, para bang narating na niya ang isang yugto ng kaliwanagan. Ang gabi na tinatangay ng araw, masasabi bang ito ay isang pagtanggi? Ang pagtangging ito sa kalikasan ay magiging susi upang makamit ang ascendant stage. May malabo ng ideya si Wang Lin. Hindi pa gaanong malalim ang kanyang pagkaunawa, ngunit ito ay nagugat na. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagningning ng isang misteryosong liwanag. Hindi na siya bumalik sa Mo Mansion kundi tumungo patungo sa lawa. Umupo siya sa tabi ng ilog na parang isang matandang monghe na nagmumuni. Bagamat walang tunog ng zither na tumutugtog, patuloy na umaabot sa kanyang pandinig ang tunog nito. Ang zither music ay walang emosyon, ngunit dahil sa kalungkutan sa puso, nagiging malungkot na musika. Hindi ito pagtanggi, iba ito sa naramdaman ko kanina. Bakit kaya tuwing pinapakinggan ko ang zither music, nararamdaman ko ang isang pakiramdam ng rebelyon? Oras ng tanghali na ngayon, kaya't ang araw ay nagniningning sa itaas ng kalangitan. Dumating na ang mga bangka at ang batang lalaki na nakita ilang araw na ang nakakaraan ay kasama ang babae na tumutugtog ng zither. Ngayon, nakatingin siya kay Wang Lin habang malayo pa siya. Habang ang tunog ng zither ay umaabot sa mga tainga ni Wang Lin, tumayo ang batang lalaki mula sa babae, iniangat ang tasa ng alak at itinaas ito kay Wang Lin. Kinuha ni Wang Lin ang jug ng alak, inalog ito, at uminom ng kaunti. Ang batang lalaki ay kumiling ng ulo at tinuro ang baw ng bangka. Wala pa siyang nainom ni isang patak. Nagtawa si Wang Lin. Bagamat ordinaryo ang itsura ng batang lalaki, binibigyan siya nito ng pakiramdam ng pagiging maligaya. Nagmuni-muni si Wang Lin sandali bago tumawid sa ilog at lumapag sa baw ng bangka. Hindi napansin ng babae na tumutugtog ng zither na may dumating na bagong tao sa bangka. Patuloy siyang tumutugtog ng musikang puno ng kalungkutan. Ngumiti ang batang lalaki at ininom ang buong tasa ng alak, pagkatapos ay inalog ang kanyang manggas at naupo. Si Wang Lin ay umupo rin, at uminom mula sa kanyang jug ng alak. Malapitan niyang pinakinggan ng zither music at tahimik na pinagmamasdan ang mga kamay ng babae na parang jade. Wala ni isa sa tatlong tao sa baw ng bangka ang nagsalita. Matapos imbitahan si Wang Lin ng batang lalaki, ngumiti lamang siya, at hindi nais magsalita ni Wang Lin dahil ang zither music ay nakaapekto na sa kanya. Ang anumang tunog ay magiging ingay lamang kumpara sa zither music. Ang tunog ng zither ay walang katapusan habang ang bangka ay dumadaloy sa ilog. Inubos ni Wang Lin ang buong araw sa bangka kasama ang batang lalaki. Kung mauubos ang alak, isang katulong ang lilito mula sa bangka at maghahanda ng alak para sa kanila. Unti-unting dumilim ang gabi at mga ilaw ang sumak sa mga gilid ng ilog. Pati ang mga ilaw mula sa mga bangka ay maganda. Nang bumalik ang bangka sa lugar kung saan unang sumakay si Wang Lin, tumayo siya, itinaas ang kanyang mga kamay kay batang lalaki, at magpaalam. Sa sandaling iyon, ang batang lalaki, na hindi nagsalita buong araw, ay malumanay na nagsabi, mukhang may ibang pagkaunawa ka habang pinapakinggan ng zither music. Huminto si Wang Lin at nagsabi, naaalala ko ang isang matandang kaibigan. Uminom ang batang lalaki mula sa tasa at malungkot na nagsabi, walang duda. Ang mga walang alalahanin ay hindi maaapektuhan ng zither music na ito. Mukhang pareho tayo, brother. Habang sila ay nagsasalita, nang inig ang babae na tumutugtog ng zither, at pati ang musika ng zither ay nanginginig kasabay ng kanyang katawan. Nagsabi ang batang lalaki, kung walang ginagawa si brother, paano kung mag-inuman tayo hanggang sumikat ang araw habang nakikinig kay Lady Mingzuan na tumutugtog ng zither? Nagmuni si Wang Lin ng kaunti, pagkatapos ay tiningnan ng batang lalaki at tumango. Maganda. Ngumiti ng bahagya ang batang lalaki habang nagbuhos ng isa pang tasa at nagsabi, matagal ko nang pinagmamasdan si brother. Bagamat nasa tabi ng ilog ka, hindi ang iyong puso ay nandoon. Para kang isang dumadaan lang. Uminom si Wang Lin at nagsabi, ako'y isang ordinaryo lang. Kung dumaan man ako, ito'y isang ilusyon lang. Hindi ba't ganoon din ikaw? Bagamat ang iyong kaluluwa ay narito, ang iyong katawan ay nasa ibang lugar. Tiningnan siya ng batang lalaki ng may kahulugan at nagsabi, mas marami ng magaspang na bisita sa bahay.
Ang ingay doon ay nakakasakit sa aking kaluluwa kaya ang aking kaluluwa ay dumaan dito upang maghanap ng kapayapaan. Mahinang nagsabi si Wang Lin, kaya't ikaw ay isang tao na may pamilya. Tinanong ng batang lalaki, wala bang pamilya si brother? Meron. Ngunit malayo, napakalayo, naisip ni Wang Lin ang lambak mula sa planet Suzaku. Tinanong ng batang lalaki, may iba bang tao sa bahay? Wala na. Ikaw. Uminom si Wang Lin mula sa jug ng alak. May pamangkin ako, pero sobrang pilya niya, at kamakailan lang ay inistorbo siya ng isang masamang customer. Habang sinasabi ito, ngumiti ang batang lalaki. Nag-usap sila sandali, ngunit natapos din ang kanilang pag-uusap, kaya tahimik silang umupo. Nababad sa liwanag ng buwan, nakikinig ang dalawa sa tunog ng zither habang umiinom ng alak. Lumipas ang gabi, at ang isang maliit na sinag ng liwanag ay nagsimulang sumak sa abot tanaw at dahan-daang ilumina ang mundo. Matagal nang umalis si Ming Xuan upang magpahinga, ngunit ang dalawang lalaki ay nanatili pa ring nakaupo sa bangka. Bagamat hindi na tumutugtog ng zither, patuloy pa ring umaabot ang tunog ng zither sa kanilang pandinig. Kinuha ni Wang Lin ang jug ng alak at itinaas ang kanyang mga kamay kay batang lalaki. Pagkatapos ay humakbang siya at naglaho sa umaga. Sa loob ng Imperial City, natapos na ang unang round ng Demon General Competition. 48 na Demon Generals na lang ang natira mula sa daan-daang nagsimula. Ang iba ay natalo o na-disqualify dahil sa pagkatalo at pagkapanalo. Habang nagaganap ang ilang araw ng unang round, wala nang ibang Demon General ang malubhang nasaktan maliban kay Audi. Ngunit ang mga kamatayan at pinsala ay seryoso sa mga cultivator. Pagdating ng mga tao mula sa Dalu Sword Sect laban sa mga Demon Generals, tumigil sila nang hindi nagdulot ng labis na pinsala. Ngunit laban sa mga cultivator, sila ay labis na brutal na para bang ipinapakita nila ang kanilang lakas. Habang ang araw ng laban ay nagsimula, ang interes ng lahat ay tumaas. Ang natitirang mga kalahok ay pamoso at ang mga susunod na laban ay magiging mga tunay na laban. Ang mga 48 Demon Generals ay dumaan sa Sky Demon Gate. Isang malakas na kaguluhan ng parang isang pangunahing nilalang na dumaan ng binuksan ng pinto. Ang lalaki na nakasuot ng golden armor sa gitna ng plaza ay tiningnan ng lahat ng pumasok. Nang makita si Wang Lin, siya ay napailing. Sa kanyang pananaw, isang simpleng cultivator na nang ahas sugulin ng Demon General ng seryoso ay sapat na upang patayin siya ng maraming beses. Sa aking Demon Spirit Land, ang mga cultivator ay parang mga tulisan lamang. Ang layunin nila dito ay walang iba kundi ang makuha ang Ancient Demon Inheritance. Kung sila ay mamatay, mamatay sila. Ngunit kung may manggahas na sakta ng isang Demon General, isa itong malaking kasalanan. Lubos na hindi nasiyahan ng lalaking nakasuot ng golden armor kay Wang Lin, at isang killing intent ang pumasok sa kanyang isipan. Tinitigan ni Wang Lin ang lalaki na nakasuot ng golden armor. Siya ay nag-cultivate ng Celestial Slaughter Art, kaya't labis siyang sensitibo sa killing intent. Matapos pumasok ang mga Demon Generals at mga katulong sa Sky Demon Gate, ito ay unti-unting nagsara ng may malalakas na tunog. Itinuturo ng lalaking nakasuot ng golden armor ang war drum at malamig na nagsabi, ayon sa utos ng Demon Emperor, binago ang pangalawang round. Hindi na ito magiging laban, kundi isang kompetisyon para pagtunog ng war drum. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagbago ang ekspresyon ng mga Demon Generals, at naging maliwanag. Pati si Mo Lihai ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng hindi pa niya naranasan. War Demon Drum. Isang banal na yaman ng Sky Demon Country, pangalawa lamang sa Dragon Lake. Karaniwan, kapag ang isang Vice Commander-in-Chief ay itinalaga bilang Commander-in-Chief, saka lamang siya papayagan tumunog ng drum. Hindi pa binago ang Demon General Competition noon, kaya bakit binago ngayon, mukhang hindi ito walang dahilan. Tila nga na may kinalaman sa pagpapili ng dalawang bagong Vice Commander-in-Chiefs. Narinig ko nga na kapag ang isang Commander-in-Chief ay umupo sa kanyang pwesto, kailangan niyang pagtunugan ang drum, ngunit mahirap ito. Hanggang ngayon, tanging ang Heaven Commander-in-Chief ang nakapagpatunog ng drum ng 15 beses. Ang mga pagdedebate ay umabot ng mataas. Kahit ang mga usap-usapan tungkol sa matinding pagkasugat ni Audi ay mas mahina kaysa dito. Nagbuntong hininga ang lalaking nakasuot ng golden armor at mabilis na nagpasaway ang tunog, nagpapatahimik sa lahat. Bagamat hindi siya sigurado sa utos ng Demon Emperor, malamig niyang sinabi, ang drum na ito ay iniwan ng unang Demon Emperor ng Sky Demon Country, at ayon sa mga kwento, ito ay gawa sa balat ng isang ancient demon. Ang mga wala ng lakas ay papasabog bago pa nila tunogin ito. Kung kaya mong tunogin ito ng 3 beses, malakas ka. Kung makaya mong tunogin ng 6 na beses, ikaw ay isang henyo na pinagpala ng langit. Konti lang kayo ang makakagawa ng 3 beses. Magpapatuloy ang nangungunang 10 sa round na ito. Kabanata 588. Taya, bahagi 1.
Ang patakaran sa round na ito ay ang bilang ng mga beses na ang mga general ng demonyo at kanilang mga kasamahan ay maaaring magpalo ng tambol ay pinagsama-sama. Matapos magsalita ang lalaki na nakasuot ng gintong armor, hindi siya nagbigay ng pagkakataon sa mga tao upang magsimula ng pag-uusap muli. Itinuro niya ang isang tao mula sa karamihan at sinabi, General ng demonyo yu Senador, lumabas ka. Isang tao ang lumapit mula sa grupo ng mga general ng demonyo. Malamig ang kanyang mga mata at ang armor niya ay kumakaluskos habang siya ay naglalakad. Dumating siya sa harap ng Demon Drum. Habang tinitingnan niya ang Demon Drum, biglang kumislap ang kanyang mga mata, at ang malakas na intensyon sa labanan sa kanyang puso ay nag-alam. Hindi siya agad kumilos kundi tahimik na tumayo doon at inayos ang demonyang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang matiyak na siya ay nasa pinakamataas na kondisyon. Pagkatapos ng lahat, wala siyang kumpiyansa na tatama siya sa tambol, dahil para sa kanya, ang tambol na ito ay parang isang banal na relikya. Tinitingnan ng lalaki na nakasuot ng gintong armor si Yu Senador at iniisip, sa pagiging bihasa ni Yu Senador, kaya niyang magpalo ng tambol ng 4 na beses. Kung pipilitin niya ang ika-5 beses, madurog siya. Isang sulyap lamang ang binigay niya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Yu Senador, ngunit hindi siya alintana sa kanila. Upang maiwasan ang pag-abala ng iba, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang pinabayaan ang mundo sa labas. Sa huli, nagpakawala siya ng masamang aura sa paligid ng kanyang katawan na kumalat sa hangin at patuloy na nagsanim. Ang mga alingaw ng pag-uusap ay kumalat mula sa mga nakapaligid na upuan. Ang daan ng pagpatay ay sobrang hirap na ikultiba. Si Yu Senador ay nag-aral nito ng maraming taon, at dahil siya ang unang lumabas, takot akong tiyak na magiging tanyag siya. Sino ang nakakaalam, ang Demon Drum na ito ay gawa mula sa balat ng isang sinaunang demonyo. Kahit na kaya ni Yu Senador na magpalo nito, masusugatan siya mula sa pagsabog. Ang 8 punong komandante ay tinitingnan din si Yu Senador na may mga matang puno ng interes. Ngunit hindi nila kailangang magsalita tulad ng iba, isang sulyap lamang ay sapat upang makita nila ang nangyayari. Bagamat ang 6 na mga pangalawang komandante ay walang ganitong pananaw tulad ng mga punong komandante, may mataas na mga antas sila ng cultivation, kaya't may nakikita silang mga pahiwatig tungkol dito. Tanging ang Zhuan na pangalawang komandante-in-chief ang hindi tumingin kay Yu Senador, kundi sa halip ay tinitingnan si Wang Lin. Wang Lin, nakakaisip ako kung ilang beses mo kayang magpalo. Habang iniisip niya ito, ngumiti ang yellow na pangalawang komandante-in-chief. Zhuan na pangalawang komandante-in-chief, mukhang ako ang mananalo sa ating pastahan. Ang pinili mong cultivador ay mag-iisa lamang, kaya tiyak na matatalo siya. Ang Zhuan na pangalawang komandante-in-chief ay huminga ng malamig na pag-ubo at nagsabi, maghintay ka lang at makikita mo. Hindi kasing simple nang iniisip mo ang taong ito. Habang ang dalawa ay nag-uusap, biglang binuksan ni Yu Senador ang kanyang mga mata, at parang ang Diyos ng digmaan ay bumaba sa kanyang katawan. Ang liwanag na inilabas mula sa kanyang mga mata ay kasing liwanag ng buwan. Isang sigaw na parang nanggaling mula sa isang tigre o dragon ang lumabas mula sa bibig ni Yu Senador. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere tulad ng isang tibak na bagong bunot at dumaan ng diretso sa Demon Drum. Habang siya ay nasa ere, ang kanyang 2 daliri ay bumuo ng isang espada. Sa oras na ito, ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay nagtipon sa kanyang mga daliri, pagkatapos ay tinusok niya ito patungo sa Demon Drum. Ang itim na tambol ay bahagyang lumubog, ngunit kaunti lamang. Pagkatapos nito, agad itong bumasag pabalik. Isang mabagsik na tunog ng tambol ang umalingaw sa buong kalangitan. Kumalat ito sa buong plaza, maririnig sa buong imperial na lungsod, at kahit ang isang bahagi ng Sky Demon City ay naapektuhan. Sa oras na tumunog ang tambol, naramdaman ni Yu Senador ang isang hindi maipaliwanag na puwersa mula sa Demon Drum. Ang puwersa ay tumchuan sa kanyang katawan. Ang mukha ni Yu Senador ay naging mapotla at ang mga mata niya ay puno ng intensyon sa pagpatay. Imbes na umatras, kumuha siya ng isa pang hakbang at ang kanyang 2 daliri ay muling hamapil sa Demon Drum. Dong! Ang tunog ng tambol ay parang kulog na bumabagsak. Nagbigay si Yu Senador ng isang sigaw at ang demonyang espiritual na enerhiya sa paligid niya ay naging iba't ibang mga mukha. Ang bawat mukha ay may iba't ibang ekspresyon, ngunit mabilis silang nawala. Tuwing may nawawalang mukha, may bago namang lumilitaw. Soul Devouring Slaughter, unang layer. Ang boses ni Yu Senador ay parang nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Pagkatapos niyang isigaw ito, ang lahat ng mga mukha na nagdurusa ay tila nakatagpo ng isang outlet at magkasunod na nagtakbuhan patungo sa kanang kamay ni Yu Senador. Ang buong kanang kamay ni Yu Senador ay naglabas ng nakakasilaw na asul na liwanag. Nagbigay si Yu Senador ng isang sigaw, pagkatapos ay ang kanyang kanang kamay ay naging isang kamao at ibinagsak ang kanyang lakas patungo sa Demon Drum. Bago siya hamapil sa Demon Drum, ang hangin na nilikha ng lakas ay dumaan na sa tambol. Ang pangatlong tunog ng tambol ay umalingaw sa buong mundo.
Sa oras na ito, lahat ng tao sa paligid ay natuwa. Bagamat may mga trick na ginamit sa pagtama sa tambol gamit ang hangin mula sa kamao, ipinakita nito kung gaano kalakas ang spell ng Soul Devouring Slaughter. Matapos dumaan ang hangin, pinindot ni Senador ang kanyang kanang kamay sa tambol. Halos sa oras ng pangatlong tunog, ang ikaapat ay sumunod. Ang dalawang tunog ay kumalat tulad ng rumbling thunder. Mabilis na inatras ni Senador ang kanyang kanang kamay at umatras. Pagkatapos, umatras siya ng libu-libong talampakan bago tuluyang makapagsalansang. Ang kanyang mukha ay naging pula at pinigilan niyang hindi umubo ng dugo. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig at wala nang pakiramdam ito. Ginamit niya ang higit sa 80% ng demonyang espiritual na enerhiya sa katawan niya sa spell na iyon. Matapos ito, sinabi ng lalaki na nakasuot ng gintong armor, 4 na beses. General ng demonyo Senador, tumawag ang iyong kasamahan. Si Senador ay huminga ng malalim at nagsabi, wala akong kasamahan. Ang lalaki na nakasuot ng gintong armor ay iniwas ang kanyang mga mata mula kay Senador at naghanap ng isa pang demonyong general mula sa karamihan. Tinitingnan niya si Wang Lin nang may paghamak, ngunit hindi siya tinawag. Sa halip, tinignan niya si Mo Fei at nagsabi, General ng demonyo Mo Fei, lumabas ka. Pagkatapos niyang sabihin ito, huminto ang lahat ng usapan at lahat ng mata ay nakatutok sa isang tao. Ang taong ito ay nakasuot ng armor at may pangit na maskara sa mukha. Ang mahahabang itim na buhok niya ay tinatangay ng hangin habang siya ay lumalapit mula sa karamihan. Hindi mabilis ang kanyang paglakad, ngunit sa mga nanunood, parang ang kanyang mga hakbang ay may parehong dalas ng kanilang mga tibok ng puso. General ng demonyo Mo Fei, 300 taon na ang nakararaan siya ang numero 1 sa mga general ng demonyo. Ang taong ito ay karamihang nag-oras sa hangganan. Sabi nila ang ulo ni Mo Fei ay may mataas na halaga sa mga mata ng Fire Demon Country. Ang kultibasyon ni Mo Fei ay napaka-misteryo. Hanggang ngayon, lahat ay nakakita lamang sa kanya na gumamit ng Great Rotating Disc Spell. Sigurado akong kaya niyang magpalo ng tambol ng 5 beses. Si Mo Fei. Tinitingnan ng Earth Commander-in-Chief si Mo Fei, ngumiti at nagsabi, kung makakaranas ang batang ito ng Dragon Lake ng isa pang pagkakataon, maituturing siyang top 3 sa mga pangalawang Komandante-in-Chief. Ang isang kalalakihang nakapurpling balabal at mukhang elegante ay ngumiti at nagsabi, baka naman ang iyong pagmamahal sa mga henyo ay napukaw kay Mo Fei. Tumawa ang Earth Commander-in-Chief at tumango. Tumawa muli ang Earth Commander-in-Chief. Kung magpalo ng 6 na beses ang batang ito sa tambol, kahit hindi ito sapat upang maging pangalawang Komandante-in-Chief, irerekomende ko siya. Habang kasing payak na naglalakad si Mo Fei papunta sa Demon Drum, lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanyang bawat galaw. Kapag siya ay nasa 100 talampakan mula sa Demon Drum, huminto siya at tumingin dito. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa ayusin ang katawan at tinayra ang hangin. Dong! Ang tunog ng tambol ay kumalat sa plaza na parang mabagsik na kulog. Ang armor ni Mo Fei ay parang tinatangay ng malakas na hangin, at ang mga malalakas na tunog ng pagkaskas ay naririnig. Ang buhok niya ay tinatangay din ng hangin, ngunit hindi kumilos ang kanyang katawan, parang siya ay pinako sa lupa. Wala man lang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngayon ko lang naintindihan. Tumawa ang taong ito habang umabant ng 10 talampakan at nagbigay ng isang suntok sa hangin. Dong! Hindi huminto si Mo Fei. Bumulusok siyang muli ng 10 talampakan at muling nagbigay ng suntok sa hangin. Dong! Ang 3 tunog mula sa tambol ay parang mga hiyaw ng sinaunang mga hayop na umalingaw sa kalangitan ng Sky Demon City. Ang mga tunog ng tambol ay hindi natigil. Ang ilang mga nanunood na walang sapat na demonyang espiritual na enerhiya ay nagkaroon ng mga sugat sa katawan. Matapos magpalo ng 3 beses, huminto si Mo Fei saglit dahil naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na dumadaloy mula sa Demon Drum. Nagpatuloy siya at tumayo na parang isang bato na hindi matitinag sa gitna ng alon. Ang armor sa paligid ng kanyang katawan ay malakas na gumalaw, ngunit ito ay tumatag nang ibinukas niya ang kanyang demonyang aura. Ang mga mata ni Mo Fei ay kumikislap ng parang mga naglalagablab na sulo at ipinakita ang seryosong ekspresyon habang siya'y nagbulong sa sarili. Interesante. Tumungo siyang muli ng 10 talampakan at nagbigay ng isang suntok. Dong! Hindi huminto si Mo Fei pagkatapos ng isang suntok at muling nagbigay ng isa pang suntok. Dong! Nagpatuloy si Mo Fei na lumakad papalapit sa Demon Drum. Bawat hakbang na kanyang ginawa, isang suntok ang pinapalo niya. Dong! Nang umabot sa ika-6 na tunog, halos lahat ng tao sa paligid ay nagsimulang magpalakpakan. Pati ang lahat ng mga komandante, maliban kay Heaven Commander-in-Chief, ay nagpapakita ng paghangang sa talento ni Mo Fei. Mo Fei! Mo Fei! Mo Fei! Ang mga alon ng sigawan ay sumabog mula sa mga tao sa paligid. Ang isang taong makakabukas ng tambol ng 6 na beses ay matatawag na henyo na pinagpala ng langit. Hindi siya nasugatan matapos magpalo ng 6 na beses sa tambol.
Siya ay parang komportable pa. Ang puntong ito lamang ay nagpapakita ng napakalayo niyang kalamangan kaysa sa ibang mga general ng demonyo. Pati ang lalaki na nakasuot ng gintong armor ay tumango. Ang hitsura ng paghanga para sa talento ni Mo Fei ay napakabigat. Ang anim na tunog ba ay makakapidyo sa akin? Kumikislap ang mga mata ni Mo Fei habang siya ay tumalon sa ere at binagsak ang kanyang lakas patungo sa demon drum. Dong! Ang ikapitong tunog ay umalingaw-ngaw. Kabanata 589. Taya, bahagi 2. Ang ikapitong tunog ay talagang iba mula sa unang anim. Tila may nakatagong malasakit sa loob nito. Ang palaging kalmadong mukha ni Mo Fei ay unang beses na nagbago, at walang pag-aalinlangan, mabilis siyang umatras. Habang umaatras, ang armador sa kanyang katawan ay nag-explode at naging abo. Ang mukha ni Mo Fei ay medyo mapotla, ngunit tumigil siya at umatungal, pagkatapos ay muling nagtakda. Ngayong pagkakataon, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga selyo, at mga piraso ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, bumuo ng isang kristal na salamin na umiikot sa paligid niya. Pinatama niya ang drum gamit ang kanyang daliri at umalingaw ang drum ng muli. Ito ang ika-8 beses. Isang mas malupit na backlash ang sumugod kay Mo Fei, sanhi ng pagkabasag ng lahat ng kristal na salamin sa paligid niya. Ngunit, bagamat pinalakas ng mga salamin ang epekto, nang tumama ito sa katawan ni Mo Fei, nagdulot ito upang umatras siya ng mahigit 1,000 talampakan bago siya nakapagtigil. Ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag, revealing his handsome face. Agad na pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga mata ni Mo Fei. Puno ng misteryosong liwanag ang mga mata ni Wang Lin. Ang hitsurang ito. Kaagad na nakilala ni Wang Lin na ang taong ito ay kasing hitsura ng lalaking may itim na buhok sa kalaliman ng Hong Prison. Sa puntong ito, nayanig ang katawan ni Mo Fei, at pinilit niyang lunukan ng dugo na damaloy patungo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago lumingon at naglakad pabalik patungo sa mga general ng demonyo. Sa puntong ito, sumabog ang malalakas na hiyawan mula sa buong plaza. Ang tunog na iyon ay napakabigat at tila tinabyunan ang lahat ng iba pang tunog. Mo Fei, ang number 1 sa mga general ng demonyo. Para magawang hampasin ito ng 8 beses, si Mo Fei ay number 1 sa ilalim ng mga commander-in-chief. Ngayon tiyak na magiging isang vice commander-in-chief si Mo Fei. Marami siyang military exploits, at kapag naging Vice Commander-in-Chief siya, tiyak na magtatagumpay siya para sa ating Sky Demon Country. Ang Heaven Commander-in-Chief ay kalmado pa rin at walang kahit anong senyales ng paghanga, habang ang ibang 7 Commander-in-Chiefs ay nagpakita ng malalim na pagtingin ng paghanga sa talento ni Mo Fei. Para sa batang ito na magawang hampasin ito ng 8 beses, maaari siyang ituring na isang henyo sa mga henyo. Magaling. Tama. Sa aking obserbasyon, hindi mukhang ginagamit ng batang ito ang kanyang buong lakas. Kung tunay na susubok siya, maaaring magawa niyang hampasin ito ng 9 na beses. Sa kabila ng kanyang murang edad, bihirang-bihira ang ganitong katalinuhan. Nag-uusap din ang mga Vice Commander-in-Chief sa isa't isa. Ngumiti ang Yellow Vice Commander-in-Chief sa Zuan Vice Commander-in-Chief at sinabi, "Hindi ka pa ba aamin na tatalo?" Naglabas ng impit na hininga ang Zuan Vice Commander-in-Chief at sinabi, sa matigas na tinig, "Malakas si Mo Fei, sobrang lakas. Hindi ko siya kaya noong edad ko." Maaaring sabihin kapag dumaan siya sa baptism sa Dragon Lake, magiging mas malakas pa siya sa akin. Ngunit kumpara sa taong pinili ko, si Mo Fei ay hindi sapat. Hindi gaanong pinansin ng Yellow Vice Commander-in-Chief ang pusta na ito, ngunit nang makita ang Zuan Vice Commander-in-Chief, na kasing lakas niya, na patuloy na pinupuri ang taong ito, parang may naramdaman siyang kakaiba. May pakiramdam siya na hindi na ito puri, dahil halos marinig niya ang takot sa boses ng Zuan Vice Commander-in-Chief. Hindi niya maiwasang magulat. Ngumiti ng bahagya ang Yellow Vice Commander-in-Chief at sinabi, "Mabuti, gusto kong makita kung ilang beses pa kaya ng taong ito na hampasin ang drum." Nag-isip ang Zuan Vice Commander-in-Chief habang tinitingnan si Wang Lin na may komplikadong ekspresyon. Iniisip niya, si Mo Fei ay malakas lang, ngunit si Wang Lin ay nakakatakot. Pwede bang pagkumparahin ang lakas at takot? Pinanood ng Golden Armored Man si Mo Fei habang naglalakad pabalik sa mga Demon Generals. Puno ng paghanga sa talento ni Mo Fei ang mga mata nito at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya. Demon General Mo Fei's helper, lumabas ka. Isang cultivator na nakasuot ng berdeng balabal na may malaking espada sa likod ang lumabas. Para siyang espada nang nakatayo doon. Nang lumabas siya, naging ulap ng berdeng usok at sumugod sa Demon Drum. Pagkalapit niya sa Demon Drum, ang kanyang kamay ay bumuo ng selyo at itinuro ang walang laman, dahilan upang tumunog ang drum ng isang beses. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay naging palad, binigkas ang isang komplikadong tiyan, at tinamaan ito muli, sanhi ng pagpalo ng drum ng isa pang beses. Ang matinding backlash ay nagdulot ng bahagyang pamumutla sa kanyang mukha, ngunit hindi siya umatras.
Sa halip, kinuha niya ang espada sa likod at binagsak yon. Isang sinag ng enerhiya ng espada ang pumutol sa backlash at drum beat bago tumama sa drum. Ang drum ay umalingaw muli. Pagkatapos ng ikatlong ring, ang mukha ng cultivator ay sobrang mapatla dahil sa matinding lakas na dumating sa kanya. Sa bawat pagkakataon na tinaman niya ang drum, naranasan niyang isang backlash na mas malakas pa kaysa sa nakaraang beses. Nagbigay siya ng isang mapait na ngiti bago umatras ng walang pag-aalinlangan at hindi na pinilit pang hampasin ito. Sa aking cultivation, 3 beses ay madali lang. Kung talagang ilalabas ko ang lahat, posibleng umabot ako sa 4. Pero kung sinubukan ko pang hampasin ng pang-5, malubha akong masasaktan. Ang tagumpay ni Mo Fei ay sigurado na, kaya hindi na sulit pang magpakasugat dahil sa kanya. Nag-isip saglit ang cultivator na nakasuot ng berdeng balabal at naglakad pabalik sa mga Demon Generals. 11 na beses. Si Mo Fei at ang kanyang katulong ay nakapaghampas ng drum ng 11 beses. Ang resulta na ito ay nagdulot ng madilim na ekspresyon sa mga mukha ng maraming Demon Generals. Upang talunin ang marka na ito, kailangan nilang hampasin ang drum ng 6 na beses bawat isa. Gayunpaman, halos imposibleng gawin iyon. Matapos lahat, sa lahat ng mga Demon Generals, isa lang si Mo Fei. Pati ang mukha ni Mo Lihai ay sobrang mapatla. Tumingin siya ng may hinagpis sa drum at pagkatapos ay kay Wang Lin na may madilim na ekspresyon. Nagbuntong hininga siya at bamulong, "Brother Wang, kalimutan mo na. Talo tayo sa ikalawang round." May isa pang tao sa mga Demon Generals, si Shi Xiao. Ang mukha niya ay madilim habang nakatitig sa Demon Drum at tinanong, "Chen Tao, ilang beses mong kayang hampasin?" Nag-isip saglit si Chen Tao at sinabi, "Kung nasa buong lakas ako, kaya kung hampasin ito ng higit sa 10 beses. Hindi ko alam ang eksaktong bilang. Ngunit ngayon, kahit may pil ako, kaya ko lang itong hampasin ng 7 beses, na hindi hihigit kay Mo Fei." Napakalakas ni Mo Fei. Sa mundo ng cultivation, maituturing siyang number 1 sa ilalim ng ascendant stage. Kahit ang mga ascendant cultivators ay kailangan pang nasa mid-stage upang makipaglaban sa kanya. Nagpakita si Shi Xiao ng malasakit habang tinitingnan si Mo Fei, na nagsara ng mata upang mag-ensayo matapos mag-angat ng malamig na hininga. Maliban sa kanila, marami sa mga Demon Generals ang nagbibilang kung ilang beses nila kayang hampasin ang drums at ang kanilang tsansa na makapasok sa top 10. Ang Golden Armored Man ay malamig na tumingin sa crowd. Ang mga mata niya ay puno ng pang-uuyam habang itinuro si Wang Lin at dahan-dahang nagsalita, "Ikaw, lumabas ka." Tahimik na dumating si Wang Lin sa tuktok ng plaza. Ang mga mata niya ay parang kidlat habang tinatanaw niya ang lalaking nakasuot ng gintong armadura at tahimik na sinabi, "Hindi ako tinatawag na Kao, ang pangalan ko ay Wang Lin." Hindi itinago ng lalaking nakasuot ng gintong armadura ang puot na nararamdaman at sinabi, "Wang Lin, magtataya ka ba sa akin?" Sumagot si Wang Lin, "Sabihin mo. Magtataya ako na hindi mo kayang pagtunugan ng tambol ng 5 beses. Kung magagawa mo, personal kitang ay rekomenda sa Demon Emperor at garantisado na makakakuha ka ng posisyon bilang Demon General. Ngunit kung matalo ka, ikaw ay mananagot sa pagkakasugat ng isang Demon General. Kung hindi ka magtataya, umalis ka sa entablado at lumayas ka sa Sky Demon City. Hindi ka welcome dito." Matapos magsalita ang lalaking nakasuot ng gintong armadura, kumalat ang mga tunog ng usapan mula sa paligid. 5 beses. Bagamat tinalo ng banyagang ito si Audi, ang pagtunog ng tambol na ito ay isang tunay na pagsubok. Sa palagay ko, 3 beses lang niyang kayang pagtunugan, at yun ay itinuturing ng magaling. Si Audi ay kayang pagtunugan ito ng isa lang. Si Audi ay itinuturing lamang na mid-tier sa mga Demon Generals. Si Shi Xiao, Mo Fei, Yu Senador, at marami pang iba ay madaling talunin siya. Ang pagkatalo ni Wang Lin kay Audi ay hindi ibig sabihin ng marami. Interesante ang Golden Chief Steward na magtaya sa banyagang ito. Ngumiti ang Yellow Vice Commander-in-Chief kay Zuan Vice Commander-in-Chief at sinabi, "Mukhang may malas ang pinili mong tao." Tiningnan ni Zuan Vice Commander-in-Chief si Wang Lin bago huminga ng malalim at sinabi, "Makakaranas ng malaking sorpresa ang Golden Chief Steward." Tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang lalaking nakasuot ng gintong armadura at dahan-dahang ngumiti. Ngunit, nang makita ng Zuan Vice Commander-in-Chief ang ngiti, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig. Kumagat ang mga ngipin ni Zuan Vice Commander-in-Chief at nag-isip, ngumiti din siya ng ganyan nang atakihin niya ako noon. Dahan-dahang ngumiti si Wang Lin. "Hindi ko kailangan ng iyong rekomendasyon sa Demon Emperor." Ipinakita ng lalaking nakasuot ng gintong armadura ang pag-aalala at sinabi, "Hindi ka magtataya." Ang boses ni Wang Lin ay parang malamig na hangin mula sa ika-9 na level ng impyerno. "Gusto ko ang isa sa iyong mga kamay." Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng gulat sa lahat. Sa puntong ito, lumakad si Wang Lin patungo sa Demon Drum. Ipinakita ng lalaking nakasuot ng gintong armadura ang ilang puot sa kanyang mga mata at ngumiti.
Kung magagawa mong pagtunugan ito ng higit sa 5 beses, ibibigay ko sa iyo ang isang kamay ko. Kung magagawa mong pagtunugan ng 10 beses, ibibigay ko sa iyo ang 2 kamay ko. Walang problema. Ang yabang ni Wang Lin. Takot akong minamaliit niya ang kanyang sarili. Paano kaya niyang pagtunugan ng tambol na ito ng ganoon kadali? Kapag naranasan ng taong ito ang backlash mula sa Demon Drum, malalaman niyang mali siya. Masama ito para kay Mo Lihai. Takot akong dahil sa taong ito, mawawalan siya ng mukha sa susunod na 300 taon. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin habang naglalakad siya patungo sa Demon Drum. Tahimik siyang naglakad at tumigil sa harap ng Demon Drum. Hindi niya tinangka na pagtunugan ng tambol mula sa malayo upang mabawasan ang puwersa ng backlash. Pagdating sa ilalim mismo ng Demon Drum, si Wang Lin ay umangat sa hangin. Tinitigan ng malaking Demon Drum para bang naramdaman niya ang isang mahinang amoy mula dito. Ang ibabaw ng tambol na ito ay hindi kasing makinis ng salamin at may mga maraming uka at subtil na mga ugat. Parang balat mula sa isang halimaw. Balat ng Ancient Demon. Iniangat ni Wang Lin ang kanang kamay at hinaplos ang Demon Drum. Nang hawakan niya ito, naramdaman niyang may puwersang itinutulak siya pabalik. Pumikit ang mga mata ni Wang Lin. Sa puntong ito, ang lahat ng mga life cells ay nagtipon sa kanyang katawan. Mahigit 3,000 life cells ang kumubkob sa kanya. Tataya ako na kayang ko itong pagtunugan ng higit sa 5 beses. Binangga ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iingat at kinuha ang isang jug ng alak. Ang jug ay puno ng alak. Inabot niya ito gamit ang kaliwang kamay at uminom ng malaki bago ngumiti. Lord Golden Armor, panoorin mo ng mabuti. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal at saka tinamaan ng Demon Drum. Dong! Ang tunog ng tambol ay kumalembang sa buong plaza at langit na parang bumabagyo. Hindi gumalaw ang katawan ni Wang Lin habang iniiwas niya ang kamao ng 3 pulgada, at pagkatapos ay tinamaan niya ulit. 1, 2, 3, 4 na beses. Dong! 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 4 na beses na magkasunod. Ang 4 na tunog mula sa tambol ay lumabas ng sabay-sabay, tinamaan ang unang tunog, at tahimik na nagdikit. Lumikha ito ng isang bagyong tunog na kumalat ng malawak mula sa Demon Drum bilang gitna. Ang plaza ay nagsimulang magbiyak ng inch per inch, parang may malaking earth dragon na gumagalaw sa ilalim nito. Sa langit, ang kulog na nilikha ng tambol ay naging mas malakas. Maraming tao sa mga upuan ang umubo ng dugo habang sila ay direktang nakaranas ng matinding pinsala mula sa 5 tunog na tambol. May mga tao pang ang tuluyang nawala ng malay mula sa tunog. Maliban sa Heaven Commander-in-Chief, ang natitirang 7 Commander-in-Chiefs ay tumayo at ipinakita ang mga mukha ng hindi paniniwala. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng gintong armadong lalaki sa plaza. Hindi gaanong nakakagulat ang 5 tunog na tambol. Ang tunay na nakakagulat sa lahat ay hindi gumalaw ang katawan ni Wang Lin. Sumigaw ang Yellow Vice Commander-in-Chief, Ito'y imposibleng mangyari. Kabanata 570. Mga salitang nagpapahayag ng mga batas. Isinagot ng Zuan Vice Commander-in-Chief, anong imposible? Basta't si Wang Lin, anong hindi posible? Huminga siya ng malalim. Kung hindi lang siya naging masyadong mayabang at binaba ang tingin kay Wang Lin tulad ng lahat ng narito, hindi sana siya nasaktan ngayon. Maliban sa Heaven Commander-in-Chief, tumayo ang ibang mga Commander-in-Chiefs, at ang kanilang mga mata ay parang matalim na mga espada habang tinitingnan si Wang Lin. Ang mga alon ng pagkabigla at hindi paniniwala ay nagsimula sa kanilang mga puso. Ang mga Vice Commander-in-Chief sa ilalim nila ay nakatulala, ang kanilang mga puso ay nanginginig ng malakas habang pinagmamasdan si Wang Lin. Dapat sabihin na may mga tao dito na kayang mag-ring ng 5 beses. May mga tao pang kayang mag-ring ng 5 beses ng sunod-sunod, ngunit ang shockwave na nalikha ng mag-fuse ang 5 rings ay maituturing na kalakasang kayang yumanig sa kalangitan. Ang ganitong malakas na recoil ay hindi kayang tiisin ng isang Demon General. Pati ang genius na Demon General na si Mo Fei, kayang mag-ring ng 3 beses ng sunod-sunod, ngunit kung may ika-4, tiyak na matatalo siya. Ngunit si Wang Lin ay kayang mag-ring ng 5 beses na magkasunod. Kung ang pinagsamang shockwave ay kayang malubos si Wang Lin o magpabalik sa kanya sa isang kaunos-lunos na estado, marahil ay matanggap pa ng mga tao ito ng may kabuntot na pasensya. Ngunit ang taong ito, hindi man lang kumilos. Lumutang siya malapit sa Demon Drum na parang hindi siya ang tumama rito. O para bang pinapalo lang niya ito tulad ng isang normal na drum dahil walang recoil na nararamdaman. Paano ito nangyari? Hindi ako nagkakamali, tama ba? Sadyang pinalo lang niya ng 5 beses. Dapat may mali rito. Siguradong ginamit ng cultivator na ito ang isang mad-ayang pamamaraan. Si Senador ay naglaan ng matinding pagsisikap upang mag-ring ng 4 na beses, pero ang taong ito, pinalo lang ng 5 beses. Ngunit si Mo Fei ay malapit ng mag-ring ng 8 beses, at tiyak na hindi kaya ng taong ito ang higit pa doon.
Ang mga sigaw ng pagkabigla ay patuloy na umabot mula sa mga tao. Hindi na bago sa kanila ang itsura ni Wang Lin. Ilang araw na ang nakalilipas, siya ang unang tao na seryosong nakasugatan ng isang Demon General, na nag-iwan ng kanyang imahen sa isipan ng mga tao. Ngunit ang mga ministro, mga kababaihan, at iba pang opisyal ng Sky Demon City ay hindi inisip na ganun kalakas si Wang Lin. Sa kanilang mata, ang pangunahing dahilan kung bakit natalo at nasugatan ng mabigat si Audi ay dahil masyado siyang mahina. Kung si Wang Lin ang nakasalubong ng mga tulad nila Mo Fei o Shi Xiao, tiyak na matatalo siya. Ito ang tiwala ng lahat. Ngunit ngayon, ang Wang Lin na kanilang kinamumuhian ay kayang magring ng drum ng 5 beses na parang walang kahirap-hirap. Ang eksenang ito ay nagpagulat sa lahat. May ilang tao na nag-isip na baka sirang-sira na ang Demon Drum. Ngunit naisip nilang mali sila nang makita nilang ang ilan sa mga tao sa paligid nila ay malubhang nasugatan o nawalan ng malay, at ang demonic spiritual energy sa kanilang mga katawan ay nagwawala. Ang pakiramdam na parabang halos mailabas ang kanilang demonic spiritual energy mula sa kanilang katawan ay agad na nagpatanggal ng ideya na sira ang Demon Drum. Gayun din, ang nasirang plaza na may Demon Drum sa gitna ay nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto ng tunog. Ang kakayahang lumikha ng ganitong pagkasira sa isang plaza na pinagtibay ng maraming mga limitasyon ay maituturing na hindi kapanipaniwala. Halos lahat ng Commander-in-Chiefs ay huminga ng malalim. Si Senador ay nagbigay ng mapait na ngiti at pinaypayan ng ulo, iniwan ang ideya ng pakikidigma kay Wang Lin. Ang nag-iisang babaeng Demon General, si Exi Lian, ay nakasuot ng kumpletong armor. Kahit na kumpleto ito, hindi pa rin ito natatakpan ang kagandahan ng kanyang mga kurba. Ang kanyang purple na gauntlet ay ipinalabas ang kanyang mga puting braso. Ang itaas niyang armor ay nagtago sa kanyang mga dibdib ngunit ipinakita ang kanyang payat na baywang. May itim na tattoo mula sa kanyang snow white na leeg na bumaba sa kanyang dibdib at umabot sa kanyang baywang. Ang kanyang armor sa ibaba ay mga leaf blades na pumapalibot sa kanya, na nagtatago sa kanyang matambok na puwet, at ang kanyang mga jade legs ay may mga grips na nagtatakip. Siya ay nagbigay ng impresyon ng isang matapang na kagandahan. Isinusuot ng babaeng ito ang isang helmet na tumatakip sa kanyang mukha. Tanging ang kanyang magagandang mata lang ang makikita, at kumikislap ang mga ito habang tinitingnan niya si Wang Lin. Sa mga Demon General, si Shi Xiao ay nagningning ang mga mata habang maingat na pinagmamasdan si Wang Lin. Si Chen Tao ay mahinang bamulong, sabi ko na, napakalakas ng taong ito. Si Shi Xiao ay naglabas ng malamig na hininga at hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mukha ay naging madilim. Sa mga Demon General, tanging si Mo Fei lang ang hindi tumingin kay Wang Lin. Sa halip, tahimik niyang tinutok ang mata sa malalayong abot ng horizon. Ang cultivator ng Dalu Sword Sect ay tumitig kay Wang Lin ng may lantad na killing intent. Sa gitna ng ingay na ito, ang ekspresyon ng Golden Armored Man ay labis na pangit. Tinitingnan niya ang Demon Drum at mahigpit na pinulupot ang kanyang mga kamay sa isang kamao. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay mula sa drum bago lumingon at tinitingnan ng Golden Armored Man. Tumigil ang lahat ng ingay nang siya ay lumingon, at ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Wang Lin. Itinuro ni Wang Lin ang Golden Armored Man at kalmado niyang sinabi, "Talo ka." Ang puwersang pagbalik mula sa pagtama sa tambol kanina ay naharang ng mga buhay na selyo sa katawan ni Wang Lin. Gayunpaman, ang pagbalik na ito ay sobrang lakas, kaya tumagal ng higit sa 2,000 na patong ng mga buhay na selyo bago tuluyang na-neutralize ang lakas na ito. Ang mga buhay na selyo ay hindi matitinag maliban kung ang lahat ng higit sa 3,000 selyo ay masira ng sabay-sabay. Kung hindi, magbabalik sila. Ito ang tunay na lakas ng mga buhay na selyo. Walang duda na ang All-Seer na nakaabo ay nagsabi na mayroon siyang 1,000,000,000 buhay na selyo at magiging maayos siya kahit pa sumabog ang planetang Tianyun. Ang isang spell na may ganitong uri ng depensibong lakas ay bihirang makita. Nang marinig ng lalaking may gintong armor ang mga salita ni Wang Lin, lalo pang lumala ang kanyang ekspresyon. Nagbuntong hininga siya at nagsabi, "Sinabi ko na hindi ka pwedeng lumampas sa 5 ring. Isa kang tanga na hindi makaintindi ng kahulugan ng mga salita ko. 5 beses mong tinama ang tambol, at hindi lumampas sa 5 beses, kaya hindi ito panalo mo." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang ilang tao sa mga upuan ay naramdaman na ang moralidad ng gintong armadong chief steward ay sobrang baba. Ipinutok ni Wang Lin ang isang malamig na tingin sa gintong armadong lalaki, tapos ang kanyang kanang kamay ay naging kamao at tinama ang Demon Drum sa likod niya. Dong! Ang ika-6 na tunog mula sa tambol ay kumalat sa buong plaza. Ang tunog na ito mula sa kampana ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Isang malakas na puwersang rebound ang biglang lumabas mula sa Demon Drum, na parang isang malakas na hangin na tinatangay ang buhok ni Wang Lin. Ang plaza na basag na agad ay nagsimulang gumalaw muli, parang may dambuhalang dragon na gumagalaw sa ilalim nito. Hindi tumigil ang kanang kamay ni Wang Lin habang malamig na tinitingnan ng gintong armadong lalaki, na ang ekspresyon ay naging mas madilim, at muling tumama ng kamao. Dong!
Ang ikapitong tunog mula sa tambol ay umalingaw sa kalangitan. Kung ang unang anim na tunog ng Demon Drum ay maaaring ituring na malalakas na alon, ang puwersang rebound ng ikapitong tunog ay parang isang lumaragasang baha. Kayang tumama ni Demon General Mo Fei ng 6 na beses nang hindi nasasaktan, pero sa ikapitong beses, napilitang umatras siya at ang kanyang armor ay nabasag. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang rebound mula sa ikapitong tunog. Tumunog ang ikapitong ring, at sa puntong iyon, nagbago ang kulay ng kalangitan. Isang bagyo ang nagsimulang magtipon sa Demon Drum bilang sentro at kumalat ng mabilis. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay hindi gumagalaw at tumayo siya ng diretso sa hangin. Ang kanang kamay niya ay nakadikit pa rin sa Demon Drum habang ang kanyang mata ay nakatingin sa gintong armadong lalaki. Ang ikapitong ring ay nagdulot ng malalakas na tunog ng kulog sa kalangitan, at ang tinig ni Wang Lin ay dahan-dahang umabot mula sa mga malalakas na tunog na iyon. 7 beses na. Ang mukha ng gintong armadong lalaki ay kumurap habang tinitingnan si Wang Lin at nagsabi, "Irekomenda kita sa Demon Emperor." Umalis si Wang Lin ng ulo at kalmadong nagsabi, "Gusto ko ng isa sa iyong mga kamay." "Maglakas loob ka." Sigaw ng gintong armadong lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang sumigaw, "Sabihin mong muli. Gusto ko ng isa sa iyong mga kamay." Sa sandaling lumabas ang tinig ni Wang Lin, muling tinama ng kanyang kanang kamay ang Demon Drum. Dong! Ang ikawalong tunog mula sa tambol ay kumalat na parang libu-libong alon. Ang tunog na ito ay umalingaw kasama ang mga salita ni Wang Lin at nagsimulang kumalat ng mabilis sa lahat ng direksyon. "Gusto ko ng isa sa iyong mga kamay." Sa puntong ito, parang iyon na lang ang natirang tunog sa mundo. Ito ay dahil ginamit ni Wang Lin ang lakas ng ikawalong tunog mula sa Demon Drum upang makaapekto sa kalangitan. Ang malalakas na kulog ay umalingaw sa kalangitan na parang ang kalangitan ay babagsak na. Sa mga nakakaingay na tunog, parang hindi na si Wang Lin ang nagsalita, kundi ang kalangitan. Ang mundo. Parang isang sigaw mula sa mundo. Parang binuksan ni Diyos ang kanyang mga mata upang tignan ang buong lupa. Ang tunog na iyon ay kumakatawan sa mundo. Ang langit at lupa ay nagsanib ng tunog ng tambol upang bumuo ng pangungusap na iyon. Bagamat hindi kasing lakas ng kulog ang pangungusap na iyon, ito ay mas nakakagulat. Ang hindi maipaliwanag na lakas na ito ay nagdulot ng isang malupit na pagbabago sa ekspresyon ng gintong armadong lalaki. Hindi niya maiwasang mag-backstep ng ilang hakbang, ang kanyang mga tainga ay humuhuni, at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Sa sandaling iyon, naranasan niya ang pakiramdam na siya ay nakaharap sa mundo. Ang demonyong espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay naging magulo, at mayroon pa siyang kaunting hilig na putulin ang sarili niyang kamay. Ang mga tao sa paligid ay labis na nagulat. Wala na silang lakas ng loob na magsalita tulad ng dati, kaya't ang buong plaza ay naging sobrang tahimik. Maliban sa ilang piling tao sa mga nanunood, alam ng lahat ng walang duda na kung sinabi ni Wang Lin iyon sa kanila kanina, tiyak na putulin nila ang kanilang mga kamay. Ang tunog na iyon ay ang kapangyarihan ng kalangitan. Ang tunog na iyon ay batas, ang maharlika at makapangyarihang mga salita mula sa kalangitan. Sa pagitan ng mga Demon General, si Mo Fei ay tumingin kay Wang Lin sa unang pagkakataon. Sa pagitan ng mga Commander-in-Chief, maliban sa Heaven Commander-in-Chief, na hindi pa tinitingnan si Wang Lin, ang iba pang 7 mga ekspresyon ay bahagyang nagbago. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng misteryosong mga ilaw habang tinitingnan si Wang Lin. Mga salitang nagdudulot ng batas. Ang 7 Commander-in-Chiefs ay nagtinginan at nakita ang pagkabigla sa mga mata ng bawat isa. Walang nakapansin na sa sandaling lumabas ang tinig na iyon, ang mga mata ng Heaven Commander-in-Chief, na palaging nakasara, ay bahagyang bumukas at nagpakita ng isang pahiwatig ng kalituhan. Sa pagitan ng mga Vice Commander-in-Chiefs, ang Yellow Vice Commander-in-Chief ay lubos na nagulat, at ang Zuan Vice Commander-in-Chief ay nagbuntong hininga. Ang mukha ng gintong armadong lalaki ay ganap na mapatla, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Tinitingnan niya si Wang Lin at dahan-dahang nagsabi, "Ang tinig mo ay nagsanib sa lakas ng tambol at pinakinabangan ang kapangyarihan ng kalangitan. Sayang, ginamit mo ang kapangyarihan ng Demon Drum. Kung nagawa mong makuha ang mga salitang nagdudulot ng batas gamit ang iyong sariling lakas, hindi lang ang aking mga kamay, kahit ang buhay ko, ibibigay ko ng buong puso."